Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads, at paki-like naman, share at subscribe mo na rin, salamat. Kabanata 2471 Isang mabuting kandidato. Nakita ni Yefan at IR na ang kabuuang sitwasyon ay naayos na, at agad na inutusan ng mga maharlika ng mga pangunahing kapitolyo na bumalik kaagad, at ang mga tao ay naghiwa-hiwalay sa kanilang sarili. Ang talumpati ng isang hari ay nauwi sa eksena ng pagtanggal ng paghihimagsik, at muling nakuha ni King Arthur ang puso ng mas maraming tao. Gayunpaman, alam ni Yefan na ito ay simula pa lamang ng pagbabago ng Odin Empire. Sa sandaling bumalik siya sa palasyo, hinayaan ni Yefan na maghiwa-hiwalay muna ang lahat ng tao sa palasyo, at natagpuan sina Exi Lin Yuan at Prinsesa Florence. Hinayaan din ni Yefan na lumabas ng ring ang mga babae. Bagamat sa maikling panahon lamang ng 2 o 3 araw, napakaraming nakakakilig na eksena sa ring ang naranasan ng mga babae. Boss, ang sitwasyon ay nasa ilalim ng kontrol. Narinig ko na mayroong isang tacit na pag-unawa sa mga maharlika, at walang sinuman ang nagpahayag ng anumang pagdududa sa publiko. Tila ang lahat ay naghihintay sa iyo na gumawa ng susunod na hakbang, at walang gaanong kawalang kasiyahan. Sabi ni Exi Lin Yuan. Kung ito ang mga founding heroes ng Odin Empire, maaaring puno sila ng katapatan kay Arthur I. Gayunpaman, ito ang mga inapo ng mga maharlika, at matagal nang nawala ang kanilang katapatan kay Arthur 13. Ibinigay ko na bumaba sila sa mga hakbang at hindi sila pinapakitang hindi tapat sa harap ng publiko, kaya natural na hindi sila mangangarap na kontrahin sila, sabi ni Yefan. Arthur 13, hindi pa rin pinapansin na sa prehistoric world, ang malalakas lang ang may karapatang magsalita, bahagyang tumawa si Ai Luoman. Sumimangot si Shu Lingshan at may damdaming nagsabi, minsan naisip ko na isa pa rin siyang dakilang emperador, minsan ay itinuring siya bilang isang taong karapat-dapat na igalang, at natutunan din ang kanyang sariling espada mula sa kanyang espada. Sa hindi inaasahan, alang-alang sa isang trono, gagawin niya maaari mo ring baliwalain ang kaligtasan ng mga tao sa mundo. Ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Ang taong katulad niya ay hindi karapat-dapat na maging emperador. Shan, huwag mong sabihin, nandito na ang prinsesa, hinawakan ni Feng Yaoying ang braso ni Shu Lingshan, na nagpapahiwatig kay Exi Lin Yuan na may isa pang Florence na nagpupunas ng luha. Pinilit ni Florence ang isang pulang mata ng ngiti, ayos lang ako, ang tatay ko ang unang gumawa ng lason, at ipinaliwanag ito sa akin ni Murphy. Alam ko na sa royal family, maraming beses, hindi maiiwasan ang laman at dugo. Ano? Higit pa, sa pagkakataong ito, inatake na ng ama ang aming pamilya, at wala kaming pagpipilian. Binago na ni Yefan ang kanyang hitsura at sinabing, ang matandang Exi, Arthur 13, ay inihatid sa palasyo. Ang pinakamalalim na antas ng piitan. Pagkatapos ng lahat, siya ang iyong matandang asawa. Napakaraming taon na kayong nabuhay at nagtulungan, kaya ipaubaya ko na lang siya sa inyo. Bagamat nilinang niya ang banal na espiritu, ang kanyang espiritual na katawan ay lubhang napinsala ng aking layunin sa espada. Pagkatapos ng mga taon ng pagsusumikap, natatakot ako na hindi ko na mabawi ang aking paglilinang. Wala akong tutol kung gusto mo siyang palayain, huwag mo lang hayaang guluhin niya ulit ang Odin Empire. Nang marinig ito ni Florence, tuwang-tuwang sinabi niya, Your Excellency Sword God. Handa ka bang lampasan ang aking ama? Lahat ng mga babae ay tumingin kay Yefan ng may pagtataka, at si Ai Luoman ay sumimangot. I mean what I say, if it wasn't for him forced me to come this far, I wouldn't have any thoughts about the Odin royal family at all. Ang layunin ko ay tipunin ang lahat ng kapangyarihan ng baha para matigil ang sakuna na ito, hindi pumatay ng tao at agawin ang kapangyarihan. Kung mapagkakatiwalaan ako ni King Arthur, hindi sana siya aabot ng ganito, bamantong hininga si Yefan. Ang mga luha ni Florence ay tumulo sa pananabik, at siya ay lumuhad sa lupa ng taos-puso, salamat. Inyong kamahalan na Sword God. Mukhang komplikado si Exi Lin Yuan, at pagkatapos suportahan ang prinsesa, tumanggo siya, salamat, boss. Ang mga mata ni Su Qingzhou pagkatapos kumurap saglit, muli siyang nagtanong, asawa, kung gayon hindi ito ang paraan para gumanap ka ngayon bilang Arthur 13. Talagang hindi mo magagawang harapin ang mga gawain ng Odin Empire, at sa malaot madali ay hindi mo ito maitatago. Mapait na ngumiti si Yefan, hindi ba totoo? Kaya sana makaisip ka ng paraan para sa akin. Paano ko makakamit ang maayos at matatag na paglipat ng kapangyarihan? Sino ang balak mong palitan si Arthur 13? Tanong ni Su Qingzhou. Kumunot ang noo ni Yefan at kinagat ang kanyang bibig, ito. Hindi ako agad na makahanap ng angkop na kandidato. Kung tutusin, hindi ako pamilyar sa mga tao ng Odin royal family. Mayroon akong isang mahusay na kandidato. Daan ang nyebe ng Su Qing. Oh, asawa, halika at makinig, nagmamadaling tanong ni Yefan. Tumingin si Su Qingzhou kay Exi Lin Yuan. Hipag. Ito ay ganap na imposible. Nagulat si Exi Lin Yuan, at mabilis na tumanggi, ako ang babae.
Kung magmana ako, tiyak na magkakaroon ng gulo, at ang mga maharlika ay hindi makakaligtas sa mukha. Bahagyang ngumiti si Su Qingzhou, hindi ko sinabi na ikaw, ang ibig kong sabihin. Ang iyong anak. Fan. Parehong natigilan sina Exi Lin Yuan at Florence. Tumango si Su Qingzhou at sinabing, si Fuan ay may dugo ng Orthodox na Haring Arthur sa kanyang katawan, at sa mga tuntunin ng pagkakakilanlan, ganap niyang natutugunan ang mga kinakailangan. Bagamat bata pa siya, may consort na siyang militar, at kapag agent na siya, kaya niyang patatagin ang gobyerno. Bilang. Para kay Arthur 13, perpektong posible na ipahayag na siya ay pupunta sa frontline upang labanan ng masasamang espiritu, kaya walang paraan upang manatili sa imperial na lungsod sa loob ng mahabang panahon. Kahit na ang ilang miyembro ng maharlikang pamilya at maharlika ay hindi nasisiyahan. Ngunit kung mayroong senior airman dito na nagbabantay, sa pangalan ng emperador 8,000 taon na ang nakalilipas, na sumusuporta sa maliit na emperador na si Fuan, natural na walang magiging problema. Sandaling natahimik ang lahat, nagkatinginan, at tila iniisip na magagawa ito. Asawa, hindi ko ini-expect na gagawin mong regent si Lao Exi, hehe, mas nakakapanatag talaga iyon, sabi ni Ye Fan. Boss, sister-in-law, napakabata pa ni Fuan, bata pa siya, hindi siya dapat maging handa sa pag-iisip. Sa sandaling maging regent ang aking asawa, hindi may iwasang magchismisan ang mga tao, at natatakot ako na makatagpo ako ng maraming pagtutol. Siguradong may hadlang si Senior Ai Luoman. Puwersa, ngunit ang puwersahang pang-aapi dito ay hindi magandang bagay, sabi ni Exi Lin Yuan na may pag-aalala. Sinabi rin ni Florence na hindi mapakali, ang iyong kamahalan na Sword God, natatakot ako na hindi namin magawa ang mahalagang gawain ito. Kung hindi namin matupad ang iyong mga inaasahan. Ikanaway ni Ye Fan ang kanyang kamay, hindi na kailangang sabihin ang mga ito, sa isang sandali, kailangan nating gumamit ng pambihirang paraan. Ngayon lahat ay may pasanin sa kanilang mga balikat. Ikaw ang aking kapatid. Naniniwala ako sa iyo. Mayroon ka ring kakayahang ito. Natural, ikaw ang pinakaangkop. Kung nag-aalala ka pa rin tungkol sa napakaraming mga bagay na walang kabuluhan sa oras na ito, hindi ka magkakaroon ng lakas upang harapin ito. Krisis sa araw ng paghuhukom. Walang Choi si Exi Lin Yuan kundi kumagat ng bala at tumango bilang pagsang-ayon ng marinig niya ito. Kaagad, nakipag-usap si Ye Fan sa lahat at formal na ipinatupad ang susunod na script. Kasama kung paano ideklara na si Arthur 13 ay pupunta sa frontline upang labanan ang masasamang espiritu at walang intensyon na pamahalaan ang gobyerno. Ang guro ng imperial na si Ai Luoman ay muling lumabas upang tulungan ang maliit na emperador na si Fuan Arthur, at si Exi Lin Yuan ang nagsilbi bilang rehente. Siyempre, si Ayer, ang orakulo, ay kailangang magpahayag din ng ilang mga salita ng suporta para sa maharlikang pamilya. Bilang Diyos ng Espada, sinusuportahan din ni Ye Fan ang maharlikang pamilya. Kinaumagahan, patuloy na ginampanan ni Ye Fan ang papel ni Arthur 13, at nagsimulang ilipat ang kapangyarihan ng hakbang-hakbang ayon sa plano. Kaagad, ang imperial na lungsod ay muling nagulo, lalo na ang isang grupo ng mga prinsipe ng maharlikang pamilya, na simpleng pinirito. Kabanata 2472 Pananampalataya. Huwag mong ipasa sa anak mo, kundi sa apo mo. Ang mga pag-iisip ng kanyang kamahalan na, 13, ay nahuli sa kanila. Kapag ang naturang impormasyon ay naipasa, ang lahat ng Odin ay natural na nabigla, ngunit tila ang karamihan sa mga tao ay nagtataglay lamang ng isang pag-aalinlangan at wait and see na saloobin, at hindi tumutol. Kahit na ang mga prinsipe sa maharlikang pamilya ay hindi kumbinsido, ngunit sa suporta ni Ai Luoman, at ang malalakas na tao tulad ng Sword God, lahat sila ay nagpahayag ng kanilang suporta. Kahit na hindi nasisiyahan ng mga prinsipe, hindi nila nagawang lumaban. Maingay ito, ngunit hindi ito makagawa ng maraming alon. Para kay Ye Fan, ito ay sapat na. Hanggat maipapakita ang pamamahala ni Exi Lin Yuan, tatahimik ang karamihan. Anyway, si Fuan din ang orthodox na tagapagmana, at walang dapat sisihin. Ang kaawa-awang maliit na si Fuan, na medyo ignorante, ay itinulak sa trono ng emperador, at kinailangang tiisin ang ilang panggigipit na hindi sa kanya mula noong siya ay bata pa. Matapos ang naturang paglipat ng kapangyarihan, pansamantalang na-stabilize ang sitwasyon sa imperial na lungsod. Nang gabing iyon, pagkatapos itong pag-usapan ni Ye Fan at ng mga babae, nagpasya si Su Qingzhou at ang iba pang kababaihan na manatili sa imperial na lungsod. Una, mas ligtas dito, at pangalawa, makakatulong ito kay Exi Lin Yuan na patatagin ang sitwasyon. Tulad ni Ling Yue, hindi na kailangang tumakbo-takbo, mas mabuting humanap ng magandang lugar at mabilis na bumuo ng Wuji Universe Formation para sa cultivation, para mabilis makapag-cultivate ang lahat. Hindi tumigil si Ye Fan, at kasama si Ai nagmamadaling bumalik sa hukuman ng Diyos. Bago yun, maagang nakarating sina Shu Lanteng at Leviathan sa Divine Court.
Para sa walang iba, ito ay upang arestuhin ang rebelding Grand Knight Hogel at ang Supreme Mage Antonio. Bagamat ang dalawang taong ito ay hindi maaaring gumawa ng masyadong maraming alon sa mga tuntunin ng lakas, mayroon silang malalim na pundasyon at malaking kapangyarihan, at dapat silang mapuksa sa lalong madaling panahon upang maiwasan ang mas malalaking sakuna. Bumalik sa hukuman ng Diyos at pumasok sa Inquisition. Boss! Miss Ayer, nandito ka pala. Galit na galit ako sa akin. Hindi na natagpuan ang multo ni Antonio, hinahanap pa rin ito ng book girl, at wala pang balita. Pagdating namin dito, nahuli lang namin itong traidor. Nais din niyang pakilyusan ang mga kabalyero upang maghusga ng sama-sama, ngunit sa kabutihang palad ay dumating kami sa oras at hindi siya hinayaang magtagumpay. Leviathan. Galit na turo sa likod. Tumangala sina Yefan at Ayer, nakita lamang si Hoger na naghubad ng kanyang itim na baluti at nakagapos sa hanay ng kahihiyan ng mga tanikala na bakal. Sa tabi niya, nakatayo si Pierre, ang commander ng ikatlong kabalyero, at isang matangkad na itim na kabalyero. Panginoong Oracle. Si Pierre at ang itim na kabalyero ay sunod-sunod na sumaludo. Nakikita. Ang itim na kabalyero, nakahinga ng maluwag si L, Knight Evra, buti na lang at ligtas ka, at nag-aalala ako na lihim kang aatakihin. Tanging. Sa kaalam ba ni Yefan na ito ay si Evra, ang pinuno ng mga pangalawang kabalyero na nakapwesto sa labas at nakipagtulungan sa hukbo ng Odin Empire? Sinabi ni Evra na may mukha ng pagsisi sa sarili, hindi ko inaasahan na gagawin ni Hoger ang ganitong uri ng pagtataksil, nabigla ka, Lord Oracle. Kami ang nabigong gampanan ng aming mga responsibilidad, mangyaring parusahan. Umiling si Ayer, hindi kita masisisi, hindi ko inaasahan na pagtataksilan ako ni Hogel. Haha, sa kolum ng court, si Hogel, na pinahirapan, ay ngumisi at sinabing may panunuya, pagkanulo. Sa huli sino ang nagtaksil sino ang unang? L. Daisy Lay. Binantayan kita sa loob ng maraming taon, at hindi ka man lang nagpakita sa akin ng isang matingkad na ngiti. Ngunit, napakamagalang mo sa isang lalaking may asawa na pinatay sa kalagitnaan. Pinagtaksilan mo ang puso ko para sa'yo. Pinagtaksilan mo ako. Damn it. Hogel. Nagsasalita ka ba sa wika ng tao? Kami ang mga knight ng God Court. Lord Guardian Oracle, paano ka makakasali sa mga gawain ng iyong mga anak? Sobrang gusto ko si Miss Yaing pero may nagawa ba ako na pinagsisisihan ko, Lord Oracle, at God Court? Palagi kang naging huwaran ko, ngunit hindi mo man lang matukoy ang tama sa mali. Malungkot na sabi ni Pierre. Ngumisi si Hogel, ang Patronus. Guardian Oracle. Para saan? Para sa mga Diyos na pinaniniwalaan natin. Ang mundong ito ay malapit ng masira, ang lahat ay mawawala na. Nasaan ang Diyos? Naaawa ba sa atin ang mga Diyos? Bakit gusto mong isuko ko ang pag-ibig sa aking puso para sa mga malamig na Diyos na ito? Nagkaroon ng katahimikan sa court. Pierre at Evra, isang grupo ng mga kabalyero, lahat ay nagpakita ng malungkot na tingin. Pagkaraan ng ilang sandali ng katahimikan, mahinang bamantong hininga si L, kung sa tingin mo ay naniniwala ka sa mga Diyos, tutulungan tayo ng mga Diyos. Ayusin ang lahat. Tapos ang paniniwala ay hindi na paniniwala, kundi isang malungkot na pagmamakaawa. Kapag tayo ay may sakit, tayo ay nagsusumamo sa mga Diyos na pagalingin tayo. Kapag tayo ay mahirap, tayo ay nagsusumamo sa mga Diyos na payamanin tayo. Kapag nakatagpo tayo ng mga paghihirap, nagsusumamo tayo sa mga Diyos na lutisin ang mga ito para sa atin. Ang paniniwala sa mga Diyos ay hindi para sa mga Diyos na lutisin ang lahat ng ating mga problema para sa atin. Ngunit dahil may pananampalataya tayo, mayroon tayong lakas na malampasan ang mga paghihirap na nasa ating harapan. Kung tayo ay isang grupo lamang ng mga pulubi na nakakaranas ng mga paghihirap at iniisip na hayaan ng mga Diyos na lutisin ang mga ito, kung gayon paano maaamin ng mga Diyos ang mga mananampalataya na tulad natin? Tumingin si El sa isang grupo ng mga kabalyero at sinabing, makinig, walang pakialam ang Diyos kung tayo ay nabubuhay o mamatay. Ito ay hindi na may mga mananampalataya bago mayroong Diyos. Ngunit mayroong Diyos bago mayroong mga mananampalataya. Kaya, huwag sisihin ang Diyos sa hindi pagbibigay sa iyo ng sapat na tulong, bawat banal na kapangyarihang ipinagkaloob ay karapat-dapat sa 100% na pasasalamat. Muling tumahimik ang venue. Mapula at maputi ang mukha ni Hogel, basa ang mga mata, at tila may bahid ng pagsisisi, ngunit wala itong pakinabang. Sina Evra at Pierre at iba pang mga kabalyero, na nagpapakita ng paggalang, ay inilagay ang kanilang mga kamay sa harap nila at nagbigay ng isang parangal na saludo. Napatingin din si Yefan kay Ayer nang may pagtataka, hindi inaasahan na sasabihin niya ang ganoong bagay. Hogel, sa pangalan ng Oracle, tatanggalin ko ang iyong posisyon bilang Great Knight Commander ng First Knights at kukunin ang Meteor Spear na pag-aari ng Divine Court. Bibigyan ka ng mga matatanda ng Inquisition ng patas na paglilitis para sa iyong krimen. Tila manhid si Hogel, at ibinaba ang ulo. Huminga ng malalim si L, tumalikod at naglakad palabas ng referee, at sinabing, sa mga taong ito. Salamat, Hogel Basins.
Nanginag ang buong katawan ni Hogel, at sa wakas ay hindi niya napigilan, at 2 linya ng luha ang bumagsak sa kanyang mukha. Pagdating sa labas ng court at nakahanap ng tahimik na balkonahe, sinipsip ni Ayer ang kanyang ilong at pinunasan ang mga luha sa gilid ng kanyang mga mata. Mapait na ngumiti si Yefan, napakalungkot pa rin, pagkatapos ng lahat, tayo ay magkasama sa loob ng maraming taon. Natigilan si Ayer, tumalikod at nagpaliwanag, huwag mong intindihin, hindi ko sinasadya, napabuntong hininga lang ako. Silly girl, what did I misunderstand? I mean, after all, hindi rin magtatapos ng maayos ang mga kasama ko for so many years in the end, definitely it's hard. Sa tingin mo ba nagso-sorry ka sa kanya, kaya nagseselos ako? Nakangiting sabi ni Yefan. Namula si Ayer, well. Wag kang ang tanga, may ganyan ba akong glass heart? Tsaka pwede ba niya akong ikumpara? Nagtaas ng kilay si Yefan. Hindi mapigil ang mapangiti ni El, napakabastos mo. Masarap tumawa, lahat ay kailangang umamin ng responsibilidad sa kanilang ginagawa. Pag-isipan nito, iniunat ni Yefan ang kanyang kamay at ipinulupot ang kanyang mga braso sa mga balikat ng babae. Tumanggo si El, salamat, mas maganda ako. Sinabi ni Yefan na may damdamin, ngunit sa totoo lang, ang sinabi mo sa korte ngayon lang ay nakakuha ng atensyon ko. Biglang napagtanto na hindi na ikaw ang batang prinsesa na dati, at dapat ay magkaroon ka ng ganoong karanasan. Anong ibig mong sabihin? Nagpout si Ayer, tatanda na ako. Tumawa si Yefan, nag-overinterpret ka, sinasabi mong matanda ka na. Tumingin ka sa salamin, naniniwala ka ba? Bumulong si Ayer, kahit na matanda na ako at gumamit ako ng mga particle para magkaila, hindi mo malalaman. Nag-disguise ka ba? Puno ng maliliit na kulubot ang mukha mo. Nagkunwaring nag-iimbestiga si Yefan, inabot at kinurot ang maselang mukha ni Ayer. Oh, wag mong kurutin. Totoo lahat. Sa wakas ay natapos na ang bagay, nagkukulitan ang dalawa, ngunit biglang napansin ni Yefan na may lumitaw sa hindi kalayuan. Kabanata 2473 isang babaeng mabait. Paglingon niya, nakita niya ang Shulan Pavilion sa Qingyi at mahabang manggas, kalmado ang mukha niya, at kalmado siyang tumingin sa kanilang dalawa. Siya, natuklasan kaagad ni Ayer na hindi simple ang babaeng ito. Hindi naman sa sobrang ganda niya, at katamtaman ang itsura niya, pero ang lakas niya kaya hindi niya napapansin na sobrang lapit na niya. Binitawan ni Yefan si Ayer at nagtanong, Shulanteng, ang Antonio na iyan, kumusta ang investigasyon? Kinuha ni Shulanteng ang panulat at mabilis na nagsulat ng 1 linya ng itim at magandang kaligrapya sa hangin. Nabigong mahanap, maaaring nakatakas mula sa Odin Empire. Napabuntong hininga si Yefan. Napaisip din siya noon. Si Antonio ay isang tuso at tusong salamangkero, at hindi siya magiging prangka gaya ni Hogel. Kalimutan mo na, dahil hindi ko siya mahanap, maaari lang akong sumuko pansamantala. Siguro. Kailangan kong makahanap ng isang taong nakakakilala sa kanya ng kaunti, para mas matarget ito, pag-ungol ni Yefan. Daan-daang taon nang nasa Divine Court si Antonio, at maraming tao sa Presbyterian Church ang kanyang mga disipulo. Maaaring medyo mahirap mahanap siya sa network ng Divine Court, sabi ni Ayer. Nag-isip si Yefan, marahil. Mas kilala siya ng mga kapwa niya apprentice na kapatid. Same class. Nagliwanag ang mga mata ni Ayer, ang ibig mong sabihin ay ang Sorcerer King, Your Excellency Philips. Tumanggo si Yefan, nagpadala ako ng mensahe sa mga tao ng Excalibur sect at hiniling sa kanila na makipag-ugnayan sa Sorcerer King at tingnan kung maaari nilang hilingin sa kanya na tulungan siyang mahanap ito. Bagaman hindi masyadong malakas si Antonio, ang taong ito ay parang bambang pangpanahon, at hindi siya maaaring baliwalain. Oo, matamis na ngumiti si Ayer, Yefan, pagkatapos mong nandito, pakiramdam ko ay wala ang mundo. Hindi ako natatakot sa katapusan. Tiningnan ni Yefan ang maganda at masarap na mukha sa kanyang harapan, at hahalikan sana siya, ngunit nakita niya ang isang pares ng mga diretsyong mata na nakatingin sa hindi kalayuan. Lumingon siya at ngumiti, Shulanteng, nagsumikap ka nitong nakaraang 2 araw, kung gusto mong bumalik sa lupang walang may-ari, maaari kang bumalik. Kung hindi ka gumala, kunin mo na lang yung phone na binigay ko, hindi mo naman kailangang tumayo dito palagi. Kinuha ni Shulanteng ang panulat, isinulat ang salitang, mabuti, at pagkatapos ay nawala. Nakatingin sa kawalan si Ayer. Medyo miraculous talaga tong babaeng ta. Huwag mo siyang tingnan, masanay ka lang. Medyo nababalisa si Yefan, niyakap si Ayer, at hinalikan. Odin Imperial City. Sa loob ng palasyo, ang kulungan sa ibaba. Ang isang madilim at malakas na malaking bato, ay pinakintab sa isang makinis na ibabaw, at walang liwanag sa buong taon. Sunod-sunod na ron, upang ang lugar na ito ay protektado sa isang death row na mahirap sirain kahit para sa mga monghe sa banal na kaharian. Si Arthur 13 ay nakahiga sa isang tumpok ng tuyong damo na may maputlang mukha. Napatulala siya at natulala. Ang tunog ng dumating ang mga yabag, at isang lalaking nakasuot ng marangyang opisyal na uniforme ang lumapit kay King Arthur III na may dalang napakagandang lunchbox. Kamahalan, Exilin Yuan.
Ang mga mata ni Haring Arthur ay dahan-daang nanimbalik ng kaunting kinang, at ngumiti siya, ano ang ginagawa mo? Tingnan mo ang biro ko. Nanalo ka, ako ay tanga, nasisiyahan ka ba? Actually, ang boss namin, ayaw niya talagang kunin ang trono mo, bakit hindi mo ako mapagkakatiwalaan? Napabuntong hininga si Exi Lin Yuan. Ayaw mong kunin ang trono. Tiningnan ni Haring Arthur ang damit ni Exi Lin Yuan, ang opisyal bang uniforme ba ng prinsipe na ito ay nangangahulugan na ang iyong anak ay emperador na, at ikaw ang regent. Natahimik si Exi Lin Yuan. Haha, napakaganda nito, ngunit sa harap ng kapangyarihan, sino ang maaaring maging exempt? Ngumisi si King Arthur. Sinabi ni Exi Lin Yuan, sinabi sa akin ng amo na ibigay ka sa amin, kahit bitawan kita, hindi mahalaga. Sinabi sa akin ni Florence na sana ay palayain na kita at panatilihing hindi nagpapakilala sa iyo. Bakas ang sigla sa mga mata ni King Arthur, tiniis niya ang sakit at umayos ng upo, talaga. Hiniling ni Florence na bitawan mo ako. Hindi niya ako sinisisi. Tumango si Exi Lin Yuan, sabi niya. Kahit anong mangyari, maging bata hindi mo maaaring patayin ang sarili mong biological na ama. Tumawa si Haring Arthur, magandang anak. Mabuti kong anak, hindi katumbas ng halaga ang pagmamahal ko sa kanya sa loob ng ilang dekada. Murphy, naaalala mo pa noong una kang dumating sa Odin Imperial City, binubuli ka ng mga maharlikang iyon at ayaw kang pahintulutan na magdusa. Gamitin muli, nagsasalita ka ba ng masama tungkol sa iyo sa lahat ng uri ng paraan? Ngunit sinaway ko ang lahat ng opinyon, hayaan kang maging isang tagapayo ng militar, at hayaan kang pakasalan ng aking perlas, naaalala mo ba? Siyempre. Kamahalan, napakaraming taon na tayong magkasama, higit ka sa akin. Ang aking biological na ama ay parang ama. Sabi ni Exi Lin Yuan na may pulang mata. Okay. Alam mo na. Mabilis. Ilabas mo ako. Kailangan kong humanap ng magaling na doktor at gamutin ako sa lalong madaling panahon bago ako makahanap ng paraan para gumaling. Nag-aalalang sabi ni King Arthur. Tahimik na tumingin sa kanya si Exi Lin Yuan, hindi natinag. Ang pananabik sa mukha ni Haring Arthur ay unti-unting nawala, at nagpakita siya ng bakas ng pagkabalisa, Murphy, ikaw. Ano ang ibig mong sabihin, hindi ka ba pumunta para kunin ako ngayon? Lumuhod si Exi Lin Yuan sa lupa, kamahalan, mabait ka sa akin, at itatago ko ito sa aking puso. Gayunpaman, maraming beses na akong iniligtas ng amo, at ang tiwala niya sa akin ay hindi na ibalik sa akin. Ang katapatan at kabanalan sa anak ay dilema. Kung pipiliin ko ang filial piety, ako ay magsisisi sa mga tao ng Odin. Loyalty lang ang mapipili ko. I swear, magiging loyal ako sa Odin Empire. Mabubuhay at mamamatay ako kasama si Odin. Dapat maging mas loyal ako sa amo, ang tiwala niya sa akin, hindi ko kayang suklian ang buhay ko, I can only do my best to help he helped. Murphy, ikaw, gusto mo ba ang asawa mo? Mga anak mo, alam mo bang pinatay mo ang kanilang ama at lolo? Galit na sabi ni King Arthur. Namula si Exi Lin Yuan at sinabing, nakokonsensya ako para sa kanila, at maaari ko lang subukang makabawi mamaya. Ngunit, talagang hindi kita kayang bitawan, ang iyong buhay ay banta sa amo. I can't do things that I'm sorry for the boss, the more he trusts me, the more I have to be worthy of his trust. Ikaw, galit na galit si Haring Arthur kaya sumakit ang kanyang sugat at nanginag ang kanyang katawan. Kamahalan, dinala ko ang paborito mong pagkain. Pagkatapos kumain ay ihahatid na kita sa iyong. Sa aking bayan, nagugutom hindi masyadong magandang pumunta sa kalsada. Sabi ni Exi Lin Yuan, binuksan ang lunchbox, at inilabas ang napakagandang pagkain sa loob. Huwag kang kumain. Buhay ang hari. Maglakas loob kang ilipat ang haring ito. Huwag mo na lang isipin ang pagtingin sa iyong asawa at mga anak habang buhay. Umungol si King Arthur at ibinagsak ang lunchbox. Sa pagtingin sa mga nakakalat na pagkain, dahan-daang naging matigas ang mga mata ni Exi Lin Yuan. Tahimik siyang naglabas ng punyal, at nagsimulang magpuwersa ang kanyang mga kalamnan sa braso. Kung ganoon ang kaso, ipapadala ko ito sa iyo. Biglaan. Nanigas ang katawan ni Exi Lin Yuan at napansin niyang may papalapit sa piitan. WHO. Hindi nagtagal, isang magandang figure ang bumaba mula sa kadiliman. Hipag. Nanliit ang mga mata ni Exi Lin Yuan, at nakita niyang si Su Qingzhou yun na may malamig na mukha. Tahimik na naglakad si Su Qingzhou sa pagitan ni na Exi Lin Yuan at Haring Arthur, at sinabing may malamig na tingin, military. I'm sorry. Huwag mong isipin na sobra ang loob ko, ginagawa ko ito para sa asawa ko, hindi laban sa iyo. Agad na naintindihan ni Exi Lin Yuan ang isang bagay at mapait na ngumiti, ate, nag-aalala ka ba na pakakawalan ko siya? Sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit pinilit ni Su Qingzhou na manatili sa imperial na lungsod sa halip na umalis kasama si Ye Fan. Siya ay mas maingat, nag-aalala na si Haring Arthur ay palayain. Hindi sumagot si Su Qingzhou, ngunit isang tinak ng yelo ang biglang namuo sa kanyang kamay. Path. Naghihintay para sa Exi Lin Yuan para mag-react. Mga tinak ng yelo na tumusok sa mga kilay ni King Arthur. Nanlaki ang mga mata ni King Arthur at napatay siya on the spot. Si Exi Lin Yuan ay natigilan, hipag.
Ikaw. Bahagyang sinabi ni Su Qingzhou, sa usapin ngayon, pinatay ko si Haring Arthur, at wala kang oras para pigilan ako. Takot ka sa Diyos ng Espada, at wala kang pakialam sa kapatiran. Magkaroon ng puso na patayin ako sa lugar para makapaghiganti. Kahit na gusto ng prinsesa na mapot, ayos lang na kamuhian mo ako, hindi mo kailangang makonsensya, subukan mo lang ang lahat para pamahalaan ang Odin Empire. Ang mga mata ni Exi Lin Yuan ay nagpakita ng masalimuot na mga ekspresyon, nagpapasalamat at nahihiya. Hipag, ikaw ito bakit pabahala sa maputik na tubig na ito? Kahit na hindi mo ako hayaang patayin ka, makakahanap ka ng iba na papatay sa'yo. Ang amo ay isang taong sobrang emosyonal. Kung alam niyang pinatay mo ang biyenan ko, hindi ko na ito naging personal na bagay, na magiging dahilan ng lamat sa inyong dalawa. Hayaan mo ang iba na pumatay, magiging komplikado na naman ang usaping ito. Ayos lang boss mo, hindi mo ako kinukuha na mabait na babae. Natawa si Su Qingzhou sa sarili, pinatay ko maging ang kanyang nakababatang kapatid. Kung papatayin niya ang biyenan ng kanyang kapatid, hindi siya magiging okay. Kabanata 2474 na lumalaban mag-isa. Bagamat nakapagtatag siya ng isang relasyon kay Aer, pagkatapos ng lahat, sa hukuman ng Diyos, ang orakulo ay ang pagkakatawang tao ng walang katulad na kabanalan. Hindi nang ahas si Ye Fan na mapalapit kay Aer, at kung may natuklasan, hindi ito makakaapekto ng gusto kay Aer. Sa makatuwid, kahit na tiniis niya ang ilang mga impulses, maaari lamang hayaan ni Ye Fan si Aer na pangasiwaan ang opisyal na negosyo. Gayunpaman, wala talagang maraming oras si Ye Fan, at nagmamadali pa rin siyang hanapin si Chu Yunyao. Sa isang nakatagong gusali sa banal na hukuman, isang malaking bilang ng mga instrumentong pang-agham ang nagniningning ng maliwanag. Narito ang bagong gawang laboratorio ni Chu Yunyao. Ilang araw nang hindi nakita ni Ye Fan ang totoong tao na si Chu Yunyao. Nang makita ang figure ng babae na nakasuot ng puting Amerikana para alagaan ang kanyang abalang trabaho, hindi maipaliwanag ang kabaitan ni Ye Fan. Stupid, pagpasok mo pa lang, tingnan mo ako, anong tinitingin-tingin mo? Bulong ni Chu Yunyao habang nakatitig sa mikroskopyo nang hindi lumilingon. Lumapit si Ye Fan mula sa likuran at niyakap ang baywang ng babae, Xiao Yao Yao, na-miss mo ba ako? Boring, hindi nag-abalang sumagot si Chu Yunyao. Maraming araw ka nang hindi nakakapag-ayos, kaya wala kang kahit katiting na salpok. Tanong ni Ye Fan. Malapit na ang katapusan ng mundo, walang importante, huwag mo akong pakialaman, sagot ni Chu Yunyao. Ngumiti si Ye Fan, kung sinabi kong, ibinagsak ko ang art na iyon, makakaabala ba ito sa iyo? Ano? Agad na lumingon si Chu Yunyao, nagniningning ang kanyang matingkad na mga mata, ang Arc of Doom na iyon. Tumango si Ye Fan. Ito ay lumulubog sa dagat. Pupunta ako sa iyo at hahanap ng paraan para maayos ito at panatilihin ito bilang backup na paraan. Siguro ang ilan sa mga teknolohiya sa itaas ay makakatulong din sa atin. Dalhin mo ako dyan ngayon. Si Chu Yunyao ay bihirang nasa sabik, at nagkusa pa siyang yakapin ang leeg ni Ye Fan at hinalikan ng mariin, medyo kapaki-pakinabang ka. Mapait na ngumiti si Ye Fan, talagang balisa ka, at hindi ka makakaalis ng mag-isa. Kailangan kong bumalik sa imperial na lungsod at isama ang lahat. Napakalaki ng arka, at hindi kukuha ng 1 o 2 araw para maayos at mailigtas ito. Karamihan sa mga crew ng Chaos Realm ay nasa labas pa rin at hindi alam ang eksaktong lokasyon. Ang pagsasama ay magliligtas sa akin ng parehong pag-aalala. Biglang nagpakita ng mapaglarong tingin si Chu Yunyao, bago umalis, mabibigyan kita ng reward. Nakangiting sabi ni Ye Fan, sigurado ka bang hindi mo ako nami-miss? Wala akong pakialam kung kailangan mong isipin iyon. Nang makitang handang halikan siya ni Chu Yunyao, tumahimik si Ye Fan at sinabing, Benjamin, lumabas ka. Si Benjamin, naabala sa pagtatrabaho sa sulok ng ang laboratorio, ngumiti ng nakakahiya at tumakbo palabas. Halatang imposible para sa kanya na manood ng tahimik. Ang batang ito ay isang apprentice, ngunit siya ay medyo matalino, ngunit ang kanyang pundasyon ay mahirap. Sa ngayon, maaari lang akong gumawa ng ilang simpleng trabaho, sabi ni Chu Yunyao. Inunat ni Ye Fan ang kanyang kamay upang hawakan ang mukha ng babae, kung gayon tayo na lang, huwag mong banggitin ang mga tagalabas. Pagkatapos ng labanan, nagsimulang maglinis si Chu Yunyao. Ang mga kagamitan na dadalhin. Xiao Yao Yao, may na-research ba tungkol sa sample ng dugo ni Fiona? Nalaman ni Ye Fan na ang batang pares ng mga taong Cersei na niligtas niya ay nagtatrabaho lahat sa laboratorio, kaya hindi niya maiwasang magtanong. Chu. Casual na sinabi ni Yunyao, ang mga taong Cersei ay may mga antibodies laban sa kapangyarihan ng kaguluhan, at sa teoryang maaari silang lumikha ng mga kaugnay na antibodies. Ang bakuna, upang ang mga ordinaryong tao ay hindi mabahala ng masasamang espiritu. Ngunit kailangan pa ring mag-eksperimento, hindi masyadong mabilis. Bukod dito, ang bakunang ito ay maaaring mawalan ng kakayahang magsanay ang tatanggap. Ikaw Fan. Nakasimangot. Hindi siya makapagsanay ng cultivation, na tiyak na hindi katanggap-tanggap sa karamihan ng mga tao, kahit na pansamantala niyang maiwasan ang pag-atake ng masasamang espiritu. Mukhang medyo mahirap pa ring gamitin ang mga antibodies ng SIRS para iligtas ang mga tao.
Dalawa matapos pansamantalang magpaalam kay sabay silang umalis ng court. Pagbalik sa imperial na lungsod mula sa korte, nakita kaagad ni Ye Fan ang mansyon ni Exi Lin Yuan, kung saan nagdaos ng mababang libing si Prinsesa Florence sa mansyon. Hindi man malinaw kung sino ang libing, ngunit hindi mo na kailangang isipin, si Arthur 13 ang namatay. Nang makitang nakabalik na si Ye Fan, agad na humakbang si Exi Lin Yuan, naghanap ng sulok kung saan walang tao, at ibinulong ang buong kwento. Boss, ang bagay na ito. Huwag mong sisihin ang aking hipag, para rin siya sa iyo. Sinabi ko sa prinsesa na si King Arthur ay nagpakamatay, at ako rin ang humarap sa katawan, kaya't walang makita ang prinsesa. Ang bagay na ito, iyon na. Fair na. Napabuntong hininga si Exi Lin Yuan. Sumimangot si Ye Fan, na may halo-halong damdamin sa kanyang puso, ito ay talagang isang bagay na si Su Qingzu lang ang makakagawa. Nang dumating si Ye Fan sa likod ng hardin at nakita ang mga babae, si Su Qingzu ay may pinag-uusapan kay Ling Yuwei tungkol sa pagbuo ng Kimen. Nakita ni Su Qingzu ang maraming pormasayo ng Kimen mula sa mga banal na kasulatan, at kung makikipagtulungan siya kay Ling Yuwei, makakamit niya ng 2 beses ang resulta sa kalahati ng pagsisikap, kaya ang 2 babae ay nakipagtulungan din ng tahimik. Nang makitang paparating si Ye Fan, itinaas ni Su Qingzu ang kanyang ulo at ngumiti at sinabi, "Asawa, si Yun Yao ay bumalik, pupunta ka ba sa Ark?" Oo, mukhang maayos din si Ye Fan, at nakangiting sinabi, "Posible ba? Makakaapekto ba ito sa iyong pormasayon?" Hindi, ngayon may flint compass, basta nalaman mo ang formation method, napakabilis na makarating sa isang lugar. Nakipag-usap ako kay Qingzu, gusto kong palakasin ang pagbuo ng Wuji Chenkun, ang dagat sa labas ay hindi masama. Mayroong maraming mga espiritu, at ang kapangyarihan ng kaguluhan ay sagana. Kung magagamit natin ang mga ito bilang mga mapagkukunan ng pagsasanay, mabilis nating mapapabuti ang ating lakas habang nilalabanan ang ilang pag-atake. Sa kasong ito, magiging mas ligtas para kay Yun Yao na ayusin ang arka doon, at hindi namin ipagpaliban ang paglilinang, sabi ni Ling Yuwei ng may pananabik. Napangiti si Ye Fan, ang pinakamalaking tulong ni Ye Wuya sa akin ay maaaring linangin ng isang master ng Kimen na tulad mo, Wei Wei. Mayroon kang pangitain na malaman ang halaga ng matandang babae. Umunat si Ling Yuwei at bumangon at nagsabi, ngayon ang huling gabi sa Imperial City, at magpapalipas ako ng ilang sandali sa dagat. May bibilhin ako, Xiaoshu, gusto mo bang mamili? Umiling si Su Qingzu, hindi ako pupunta, kung makakita ka ng magandang bagay, dalhan mo ako. Pinanlakihan siya ng mata ni Ling Yuwei, nakakainip, Xiaoshu, kulang-kulang ka, magme-menopause ka na. Hahanapin ko sina Chuer at Xiaoyo, kaya magpapakasaya ako sa kanila. Pagkaalis ni Ling Yuwei, lumingon si Su Qingzu kay Ye Fan. Sinabi sa iyo ni Exi Lin Yuan. Tanong ni Su Qingzu. Bahagyang napabuntong hininga si Ye Fan, sabi ko, itong matandang salamat. Nag-aalala ako na masisisi kita. Kung gayon hindi mo ba ako sisihin? Tanong ni Su Qingzu na may bahagyang ngiti. Lumapit si Ye Fan sa babae at umupo, hinawakan ang simpleng kamay ni Su Qingzu, paano kita masisisi, pinatay mo siya para sa akin, hindi para sa iyong sarili. Sinisisi ko lang ang sarili ko sa pagiging soft-hearted ko, dapat kamay ko. Kailangan mong pasanin ang dugo sa iyong asawa. Namula ang mga mata ni Su Qingzu, alam mo, mabuti na ang mga taong nagsasabing gusto nilang maging emperador ay laging hindi mapag-aalinlanganan, tumitingin sa unahan at lumilingon sa likod, na ginagawang hindi mapalagay ang mga tao. Labis na kinasusuklaman ni Ye Fan ang mga luha ng kanyang asawa, kaya mabilis niyang binuhat si Su Qingzu at pinaupo ito sa kondangan nito. Miss, huwag kang ganyan, bakit parang iiyak ka? Sinipsip ni Su Qingzu ang kanyang ilong at sinabing, wala lang, nararamdaman ko lang na napakaraming nangyari kamakailan, at walang solusyon sa krisis ng Chaos Void. Medyo pagod na ako. Ito ay isang problemang kinakaharap nating lahat, Mrs., huwag masyadong mag-isip sa sarili mo, nagmamadaling payo ni Ye Fan. Tumingin sa kanya si Su Qingzu, talaga bang iniisip mo na ito ang problemang kinakaharap ng lahat? Ang Odin Empire ay nakakita ng masasamang espiritu, at ang mga taong ito ay nasa alitan pa rin ng sibil at kumukuha ng kapangyarihan. Sa panig ng Dasheng, nilalabanan pa rin nila ang Demon God Kingdom. At nabalitaan ko na nasa City of Innocence ka, ang iyong buhay ay nakabitin sa pamamagitan ng isang sinulid, iyon ang eksenang kinalkala ko noon. Hindi kaya ang asawang ito ay lumalaban mag-isa. Kabanata 2475 masyadong pagod si Pangulong Su. Napatitig si Ye Fan sa babae, walang imik. Hindi mo ba naisip na ito ay katawa-tawa, isang taong pinaka-qualified at may kakayahang tumakas sa kalamidad na ito? Ngunit kapag nakikita niya iyon, ililibing siya kasama ng isang grupo ng mga tao na hindi karapat-dapat mabuhay. Kinagat ni Su Qingzu ang kanyang ibabang labi, isang galit ang lumitaw sa kanyang mga mata. Hindi komportable si Ye Fan na makita ang babae na ganito. Huwag masyadong mag-isip, hindi ka pa umabot sa puntong iyon, huwag masyadong mag-isip ng masama. At saka, hindi ako emperador, at wala akong masyadong pasanin sa aking mga balikat, sumunod lang ako, just do your best. Ngunit,
Asawa, nasakop mo na ang dakilang ekspedisyon, ilang, mapalad na lupain, borderlands, at Odin. Sa katunayan, lahat ay umaasa sa iyo. Bagaman hindi ka isang emperador, ikaw ay halos ang emperador ng buong prehistoric na kagubatan. Ngayon, depende sa init ng ulo mo, siguradong hindi ka tatakas sa huli. Nag-aalala ako na ikaw, ang walang pangalan at tunay, na emperador, ay sirain ang iyong sarili dahil sa iyong kabaitan. Mapait na sabi ni Su Qingzhou. Sana, tulad ng mga emperador na iyon, ang lahat ng iyong ginagawa ay upang mapanatili ang iyong sariling pamamahala. Para sa kapakanan ng iyong imperial na kapangyarihan, maaari kang magtagumpay sa isang pagkakataon, at mas gugustuhin mong sisihin ang mga tao sa mundo kaysa hayaan ang mga tao sa mundo na sisihin ako. Pero hindi mo kaya, sa isang sulyap lang malalaman ng iba na kung iingatan mo ang taong walang gagawin kundi ang manakit, ililigtas mo rin ang buhay niya alang-alang sa kapatiran. Kung ganito ka, kapag nakita mo na ang hindi mabilang na tao sa mundo ay mamamatay, paano mo ito magagawa? Posible bang mamuhay ng mag-isa? Napabuntong hininga si Ye Fan, asawa, sa katunayan, nag-iisip ako kamakailan. Arthur 13, Hawyu sa maulap na gabi, Sugan, bilang mga emperador, hindi ba sila kwalipikado? Hindi naman. Dahil mayroong 3,000 mga paraan sa paglilinang, mayroon lamang bang isang paraan para sa mga emperador? Ang mga naglilingkod sa bansa at sa mga tao, na bukas at matuwid, at hindi natatakot sa kamatayan, ay maaaring maging mga emperador. Brutal, duwag, tuso, makasalanan at mabisyo, maaari rin siyang maging emperador. Nagtitiis ng kahihiyan at lakas ng loob, sila rin ay mga emperador. Minsan naisip ko na kung hindi nila naiintindihan ang mood ng emperador, hindi nila talaga naiintindihan ang paraan ng emperador. Ngunit para sabihin, hindi pa nila naabot ang masining na konsepto ng paglilinang. Gusto ko talagang sabihin na bilang isang emperador, baka hindi ako kasing galing nila sa larangan ng mga emperador. Siyempre, hindi pa ako nakakita ng isang emperador na madaling magsalita. Mahina na sinabi ni Su Qingzhou, ito ang pinaka-nakakahiya. Ang totoo, hindi ito ang pinagkunwari mo, ganito ka talaga. Napangiti si Ye Fan, oo. Madalas akong malambot ang puso, at maraming beses na hindi ako sapat na mapagpasyang pumatay, na umaakit din sa akin. Maraming problema. Ngunit walang perpekto, at walang karakter na perpekto. Sa totoo lang, ang aking asawa, bagaman ako ay dumaan sa 100 taon, ako ay hindi talaga gising sa loob ng 30 taon. Sinabi ng mga sinaunang tao na sa 30 ay tatayo ka, at sa 40 hindi ka malito. Wala pa naman akong edad para tumayo, paano ako hindi malito? Para sa akin, kailangan ko pa ring mag-grow para magkaroon ako ng mas magandang panghuhusga at hindi na malito. Walang magawang tiningnan ni Su Qingzhou ang lalaki, sabihin mo muli sa akin ang malalaking katotohanan ito, at ngayon ay nag-aapoy ang aking mga kilay, paano ako magkakaroon ng oras para malito ka? Haha, ayon sa kasalukuyang sitwasyon, may oras pa si Hong Huang para magtiyaga. Nakangiting sinabi ni Ye Fan, tulad ng sinabi ko, dahil naiintindihan ko ang layunin ng espada sa antas ng emperador, natural na nasa akin ang paraan ng aking emperador. Bagamat iba ang paraan ng emperador ko sa kanila, at least so far, mas maganda ang resulta na naani ko kaysa sa kanila. Don't worry too much Mrs. Baka may stupid blessings ang mga bobo, tama ba talaga ang landas ko? Nakaramdam ng kawalan ng lakas si Su Qingzhou saglit, huminga ng mahina, pumikit, at sumandal sa mga braso ng lalaki. Wala akong pakialam, si President Su ay pagod na pagod kamakailan, hayaan mong samahan ka ng prinsesa na maging mag-asawa ng tanga. Hindi napigilan ni Ye Fan ang matawa, ano ang tawag dito, masyadong pangit ang mag-asawa ng tanga. Binuksan ni Su Qingzhou ang kanyang mga mata, na nagpakita ng malinaw at inosenteng tingin, miss ka ng asawa. Concubine. Nang marinig ang mamantika na, asawa, lamambat ang buong puso ni Ye Fan. Masyadong matampuhin ang babaeng ito, kahit totoong personality switch o acting. Ibinaba ni Ye Fan ang kanyang ulo at hinalikan siya, ngunit itinulak siya ni Su Qingzhou palayo bago siya humalik. Asawa, may amoy Chu Yunyaw sa bibig mo. Imposible, matagal na, paano pa kaya ang amoy niya? Hindi maganda. Binibilang. Nanlamig ang mga mata ni Su Qingzhou, at tumayo siya, humph. Magpapalusot talaga ito. Pagkasabi nun ay tumalikod na ang babae at naglakad palayo. Mapait na ngumiti si Ye Fan, ang ganitong paraan ay talagang mahirap bantayan. Kinabukasan, pumunta si Ye Fan at ang mga babae sa lugar kung saan lumubog ang arka. Pagkatapos ng lahat, ang arka ay napakahalaga sa isang grupo ng magulong mga kaharian, at si Ye Fan ay nag-aalala rin na siya ay huli na, at ang arka ay inayos nila at pinalayas. Sa daan, sumama si Ye Fan sa 3 matandang kapatid na sina Asmodeus, Azazel at Leviathan. Naranasan nilang tatlo sa pagkakataong ito ang pagiging hostage ni King Arthur, at wala silang balak na manatili sa hukbo. Bilang karagdagan, noong nagtatrabaho si Ye Fan ng mga tao, silang tatlo ay itinuturing na banal, kaya natural na gusto nilang sundin siya. Masayang-masaya rin si Ye Fan, lahat sila ay sarili nila, at may kakayahan silang pamahalaan at pamunuan ang mga tropa. Para sa mga pinagkakatiwalaan sa paligid mo, ang ilang mga bagay ay palaging hindi maginhawang harapin.
Kasama ang tatlong magkakapatid na ito, maaari silang magbahagi ng ilang bagay sa mga kritikal na sandali. Sa kabutihang palad, nang dumating ang lahat, ang lumubog na kaban ay hindi naalis. Inilabas ni Yefan ang lumilipad na espada sa kalangitan, na bumubuo ng isang protection na layer at hinayaan ang mga babae na lumabas. Ang lahat ng mga batang babae ay tumatakbo sa kanilang pagtatanim at sumisid sa dagat, habang si Chu Yunyao ay gumagamit ng Starfire Armor, kaya walang pressure na sumisid. Matapos makapasok ang lahat sa ilalim ng dagat, nakita nila ang Arca na natutulog ng payapa. Nang makita ang Arca, hindi napigilan ni Chu Yunyao na umikot ng ilang beses, halatang tuwang-tuwa. Kaagad, naglabas siya ng ilang pocket robot probe upang suriin ang lahat ng direksyon ng Arca. Ang Arca na ito ay may displacement na humigit kumulang 1,000,000 tonelada at nangangailangan ng hindi bababa sa 2.6 milyong lakas kabayo upang gawin itong lumutang sa dagat. Kung gusto mong pilitin itong palabasan sa dagat nang hindi umaasa sa sarili nitong sistema ng kuryente, natatakot ako na masira ito. Ang katawan nito. Ngunit nakapasok na ito sa tubig ngayon. Kung hindi ito maubos, maaaring tumagal ng maraming walang kwentang oras upang ayusin ang panloob na sistema. Ano ang dapat nating gawin? Ang pinakakulang sa atin ngayon ay ang panahon, nag-aalalang sabi ni Wu Yesho. Si Yefan ay naliligaw din. Lumingon ang mga mata ni Su Qingzhou sa paligid, at nakangiting sinabi niya, asawa, may plano ang concubine, maaari mo ring ipaubaya ito sa akin. Doon ay isang kakaibang katahimikan sa mga tao sa ilalim ng dagat, at nakaramdam pa ng lamig. Hinawakan ni Ling Yue ang kanyang braso, hindi kaya. Ang paglalakbay na ito ay tungkol sa pagiging isang babae, Su Qingzhou, pwede ka bang maging normal? Goosebump sa lahat ng dako. Sister Qingzhou, pwede bang itigil mo na ang paggamit ng tono at kilos ng prinsesa? Tama na ang isang Jiao sister, hindi ko na kaya. Napayakap si Shilanyu sa kanyang ulo. Nagpaut ng masama si Nayan Rujao, anong meron sa kanya? Tinitigan ni Ning Zimo si Yefan ng walang imak, asawa, bakit mo pinupukaw si Qingzhou? Bakit niya ginagawa ito? Napangiti si Yefan, prinsesa o presidente Su, hindi ba silang lahat ay Qingzhou? Pag-uusapan, Mrs., ano ang iniisip mo? Asawa, nakalimutan mo na ba, ang kayamanang ito para sa iyong asawa? Ngumiti si Su Qingzhou at kinuha ang butil na naglalabas ng madilim na liwanag. Iwasan ang mga patak ng tubig. Tuwang-tuwa si Yefan, paano niya makakalimutan ang tungkol dito, ang regalo ng Great Elder Mermaid ay talagang nakakadurog ng puso. Kabanata 2476 ang sikreto ng singsing. Sa pamamagitan ng mga butil na panlaban sa tubig na nagsasabing kayang magbukas ng malawak na daan sa dagat, napakasimpleng kunin ng tubig dagat sa paligid ng Arca. Matapos balutin ng malaking water shield ang buong Arca, ang daloy ng tubig ay masunarang umalis sa espasyong ito. Sa malalim na dagat, biglang may tuyong lugar. Kinailangan ding purihin ni Chu Yunyao ang pagbabalik na operasyon ni Su Qingzhou, sa pagkakataong ito ay kamangha-mangha ka. Salamat sa papuri mula kay Master Chu, matamis na ngumiti si Su Qingzhou. Medyo magulo si Chu Yunyao, wala ka ba talagang split personality? Medyo inosente ang mga mata ni Su Qingzhou, Chu Guoshi, tinakot ka ba ng iyong concubine? Diyos ko, Sister Qingzhou, pwede ka bang magpalit? Bumalik ka. Kakaiba ang princess mode. Nababaliw na si Shilanyo. Natagpuan ni Yefan na lubhang kawili-wiling makita ang pangangati ng anit ng mga babae. Ang pagsalakay ng masasamang espiritu ay nagdulot sa amin ng isang pakinabang, iyon ay, ang mga halimaw sa dagat na ito ay maaaring patay o tumakas. Kung hindi, sa ating kasalukuyang posisyon, kailangan nating harapin ang mga halimaw ng mag-isa. Hindi ko alam kung magkano. Kung gusto mong magbukas ng espasyo kung saan maaari kang manatiling matatag, mahirap iwasan ang mga patak ng tubig. Naranasan ni Yefan na maglakbay ng mag-isa sa kontinente ng Seduma, at labis siyang naantig sa dami ng mga halimaw sa dagat. Nang makapasok ang lahat sa kaban, namangha sila nang makita nila ang mga kagamitang gawa ng iba't ibang minahan ng mahiwagang kristal sa loob. Sinabihan ni Chu Yunyao ang iba na huwag basta-basta gumalaw, para hindi masira ang sanggol, agad niyang ipinadala ang kanyang nanorobot upang tingnan sa loob ng Arca. Yunyao, gaano katagal bago ayusin ang Arca? Tanong ni Yefan. Para sa akin, ang bagay na ito ay ang kisame ng aking pang-agham na pag-unawa. Aabutin ako ng hindi bababa sa ilang buwan upang maunawaan ito. Talagang kumpunihin at kabisado ito, natatakot ako na tatagal ito ng kahit 1 taon lang, sabi ni Chu Yunyao. 1 taon. Napasigaw ang lahat. Sumimangot si Chu Yunyao, higit ba sa 1 taon? Ito ang arka ng katapusan ng mundo na maaaring lumipad sa magulong kawalan. Nag-iisa lang ako, at hindi mo ako matutulungan. Kapag naisip ito ng lahat, talagang mahirap para kay Chu Yunyao. Tiningnan nila ang kaban at hindi nila ito maintindihan. Mabuti ang 1 taon, ayos ang 2 taon, huwag kalimutan, mayroon tayong Promise Universe Array, na maaaring gumawa ng pagbabago sa oras, nakangiting sabi ni Ling Yue. Nang marinig ito, naramdaman ng lahat na muling nagliwanag ang kanilang mga mata. Hindi masyadong nagpatagal si Ling Yue, at agad na inilagay ang Wuji Universe Array sa labas ng Arca.
Bilang resulta, may pagkakaiba sa oras sa buong lugar kasama na ang Arca. Ang pag-maximize ng magic formation ay dahil din sa ilan sa mga content na nakuha ni Su Qingzu mula sa Wordless Book. Ang mga tala sa Wordless Heavenly Book ay napakahiwaga. Ang porma sayon ng Qimon na natutunan ni Ling Yue mula kay Ye Wuya ay hindi kasing hiwaga ng Heavenly Book. Nakakalungkot na limitado ang cultivation base ni Su Qingzu, at isang patak lang ang nakikita niya sa balde. Pero kahit ganoon, malaki ang naitulong nito. Ang iba ay nanatili sa Arca at wala silang maitutulong, kaya naglaan na lang sila ng oras para magsanay sa porma sayon. Pagkatapos ng lahat, ang kailangan nating harapin sa oras na ito ay ang Chaos Realm, at kahit ang Holy Realm ay hindi sapat upang makita. Si Ye Fan mismo ay hindi nagsasanay ng sistematikong sa loob ng ilang sandali. Nagkataon lang na inabot ng maraming araw ang pag-aayos ng Arca, kaya inilabas niya ang Gravity Training Room at nagplanong gamitin ang time difference para magsanay sa Magic Circle. Napagtanto ni Ye Fan na imposibleng bumuti ang kanyang katawan sa napakaikling panahon. Ibig sabihin, maaaring hindi niya makamit ang isang matatag na quadruple disintegration ng pisikal na katawan hanggang sa huling araw kung kailan nilamon na ang Great Desolation. Sa makatuwid, naglagay siya ng mas maraming enerhiya sa paglilinang ng panloob na lakas at layunin ng espada. Pagkatapos ng madalas na labanan at maraming kaganapan sa panahong ito, labis ang naramdaman ni Ye Fan. Pinagsama ang ilan sa kanyang sariling mga insight sa sword intent, naisip ni Ye Fan na ito ang pangunahing prioridad. Weiwei, ano ang pagkakaiba ng oras sa pagitan ng porma sayon na ito at sa labas ng mundo? Naramdaman ni Ye Fan na kailangan pa niyang linawin muna, kung hindi ay magiging masyadong mahaba ang oras, at natatakot siya na masyadong maraming variable sa Great Desolate Continent. Pagkatapos ng pagpapahusay na ito, ang pagkakaiba ng oras sa pagitan ng Promise Universe Array at sa labas ay dapat na isang buwan na mas mahaba kaysa sa isang araw. Ibig sabihin, isang taon na kaming nagtatanim dito at mahigit 10 araw kaming nasa labas. Kung wala nang iba, inayos ni Yun Yao ang kaban. Dapat sapat na ang oras, pagmamalaki ni Ling Yue. Lahat ng babae ay mukhang masaya at medyo kakaiba. Kinakalkula ito ni Ye Fan, tila ang isang araw ay naging isang buwan, maraming oras. Gayunpaman, kung gustong pumunta ng mga babae mula sa Duotian patungo sa Holy Realm hanggang Chaos Realm, paano sila magagawa sa loob ng 1 o 2 taon? Siguro 1 taon na ang lumipas at wala pa ring pagbabago. Sa labas ng mundo, isang malaking bilang ng mga tao ang pinapatay ng masasamang espiritu araw-araw, at kahit 1 buwan, malaking pagbabago ang magaganap. Naisip ni Ye Fan, mayroon pa rin siyang Sword God Ring, at ang oras sa loob ng ring ay kalahating taon na mas mahaba kaysa sa labas. Sa madaling salita, sa pamamagitan ng pagkakaiba ng oras sa pagitan ng Magic Circle at ng Singsing, isang araw sa sinaunang panahong mundo ay maaaring maging 15 taon. Isang araw, 15 taon. Bagaman ang espiritong katawan lamang ang pumapasok, imposibleng linangin ang pisikal na katawan, at maliliwanagan lamang. Ngunit hanggat naiintindihan mo ito ng lubusan, hindi ito nangangailangan ng maraming pagsisikap upang mapabuti ang iyong base sa paglilinang. Naramdaman ni Ye Fan na oras na para ibahagi ang sikretong ito sa lahat, na may kaugnayan sa kung ang lahat ay makakaligtas sa sakuna ng Doomsday na ito. Inalis ni Ye Fan ang kanyang Sword God Ring at same time na sinabi ang kanyang sikreto. Ano? Kalahating taon sa ring, 1 araw sa labas. Natural na natulala ang lahat nang malaman nila ang katotohanan. Hindi ba, mahigit 10 taon sa loob, at 1 araw lang sa labas? Ungol ni Nayen Rujiao. Okay, mabaho ka Ye Fan. Hindi nakakagulat na ang bilis mong mag-practice. Kaya iningatan ko ang pinakamagandang kayamanan para sa sarili ko. Hindi pwede. Bilasan mo dalhin mo sa nanay ko, nasa akin na ang kayamanan na ito, at malapit na kitang maabyutan. Si Xiao Ziner ang pinakabalisa, kinuha niya ang Sword God Ring at isinuot ito sa kanyang sarili. Ngunit sa sandaling ibalik niya ang kanyang primordial spirit, sinubukan niyang pumasok sa Singsing, at sinubukan niya ng mahabang panahon, ngunit hindi ito gumana. Ano ba, walang gumagalaw, sinungaling ka ba? Muling hinubad ni Xiao Ziner ang Singsing at inihagis kay Su Qingzu sa tabi niya. Qingzu, subukan mo at tingnan kung ito ang orihinal na asawa. Gumagana. Namula ang mukha ni Su Qingzu. Matapos maisuot ang Singsing, sinubukan niya ito at umiling. Hindi makapasok ang aking asawa. Dahil ang Singsing na ito ay tinatawag na Sword God Ring, baka mga swordsman lang ang maaaring gumamit nito. Inabot ito ni Su Qingzu kay Shu Lingshan sa tabi niya. Sister Lingshan, isa kang eskrimador, bakit hindi mo subukan? Natawa si Shu Lingshan saglit, hindi siya sanay sa princess mode ni Su Qingzu, pero sinubukan din niya ito dahil sa curiosity. Sa wakas, umiling si Shu Lingshan, hindi, walang tugon. Hindi ito masisira. Binawi ni Ye Fan ang Singsing, ipinikit ang kanyang mga mata. Swish, binuksan ang kanyang mga mata, direktang pumasok si Yuan Shen sa tuktok ng bundok ng malawak na dagat ng mga espada. Mas mataas na siya ngayon kaysa sa una, at ang posisyon kung saan siya orihinal na nakatayo ay matagal nang hindi nakikita. Gayunpaman, ang tuktok ng bundok ay magulo pa rin.
Umalis si Yefan mula sa kanyang primordial spirit, nag-isip sandali at sinabing, siguro ako lang talaga ang nakikilala ng singsing na ito. Kung mas advanced ang magic weapon, mas espiritual ito. Ang pinagmula ng Sword God Ring na ito ay mahiwaga, ngunit walang duda na ito ay isang top level na kayamanan. Sa palagay ko ay wala ito sa ilalim ng wordless book. Dahil matagal nang naghintay si Tianshu para sa isang user tulad ni Qingzhou, ang Sword God Ring ay malamang na hindi basta-basta gagamitin ng sinuman. Tumango ang lahat nang marinig iyon. Alam ng lahat kung gaano ito kahalaga kung ang isang araw ay mapapalitan ng 15 taon, at ang kaharian ay mapapabuti ng napakabilis. Gayunpaman, walang paraan upang pilitin ang ganoong bagay. Ang Sword God Ring ay isang bagay na hindi mo mahahanap. Lumingon ang mga mata ni Shilanyo at nag-high five, kung gayon, paano kung dinala ni Brother Yefan ang ating primordial spirit at sabay na pumasok? Hindi dapat mag-isip ang Sword God Ring, tama ba? Na may primordial spirit. Paano ito dalhin? Pagtataka ni Ning Zimo. Tiningnan din ni Yefan si Shilanyo nang may pagtataka. Kabanata 2497 pagkakaiba ng oras. Hehe, may gamit ang Holy Gu ko, Psychic Gu, ang tawag. Ito ay orihinal na ginamit upang pahintulutan ang mga kaluluwa ng mga buhay na makipagkita at makipag-usap sa mga kaluluwa ng mga patay. Gayunpaman, kung gagamitin ko ang banal na Gu para palakasin ang Psychic na Gu, ang dalawa ang primordial spirit ng isang cultivator ay maaaring pansamantalang bumuo ng isang bono. Pagkatapos kung ang primordial spirit ni Kuya Yefan ay pumasok sa ring, maaari siyang magdala ng isa pang primordial spirit. Dahil sa sandaling iyon, ang dalawang primordial spirit ay konektado sa isang kahulugan. Magkasama, naglabas si Shilanyo ng isang kristal na malinaw na bone flute, na nakuha mula sa mga sinaunang guho. Ang banal na artifact na ito ay magpapahintulot sa banal na Gu na makontrol ko ng mas malaya, at sigurado ako sa tagumpay. Gayunpaman, ang bono sa pagitan ng mga primordial na espiritu ay nangangahulugan na ang dalawang primordial na espiritu ay magkakaroon ng malaking impluensya sa isa't isa. Kapag napinsala ang isa sa kanila, madadami din ang kabilang partido. Kuya Yefan, ikaw mismo ang mag-isip, huwag mong pilitin, paalala ni Shilanyo. Alam ko ito, ngunit narito ang aking sariling mga tao, wala akong dapat ipag-alala. Hindi tanga si Yefan. Kung ito ay isang normal na relasyon, hindi man lang niya sasabihin ang sekreto ng Sword God's Ring, lalo pa ang pagpasok ng mga tao. Kung gayon, magkaroon muna ako ng paksa sa pagsusulit, mungkahi ni Shilanyo. Xiaoyu, magiging lubhang mapanganib ba ito? Nag-aalala si Nayen Rujao. Kung mas malaki ang panganib, mas malaki ang ani, at dapat magkaroon ng mahinang ulan, sabi ni Ning Zimo. Ngumiti si Shilanyo at tumango. Matapos ipaliwanag ang mga hakbang kay Yefan, umupo ang dalawa. Isang sinag ng makulay na liwanag ang lumabas mula sa bibig ni Shilanyo na parang baging. Pagkatapos, nawala ang liwanag sa pagitan ng mga kilay ni Yefan. Tinugtog ang bone flute, at pagkatapos ng kakaibang himig, naramdaman ni Yefan ang hindi maipaliwanag na koneksyon sa pagitan niya at ni Shilanyo. Sa espiritual na mundo ni Yefan, malinaw niyang napansin na may isa pang tao. Binuksan niya ang kanyang mga mata at nakita niyang si Blue Rain ang nasa harapan niya. Kuya Yefan, matagumpay tayong nagsanib puwersa. Tumakbo si Shilanyo at hinawakan ang kamay ni Yefan. Ngumiti si Yefan at tumango, humanda ka, kung may mali, bawiin ka agad. Oo, tumango ang dalaga. Sinimulan ni Yefan na sundin ang mga orihinal na hakbang upang makapasok sa Sword God Ring. Sa pagkakataong ito lamang, nagdala si Yuan Shen ng isa pang Yuan Shen. Nagbago muli ang paningin, at nalaman ni Yefan na siya ay nakapasok sa Sword God's Ring, at ang walang hanggan na lumilipad na mga espada sa paligid niya ay lubhang mapanglo. Bahagyang ulan. Banayad na ulan. Malakas na sumigaw si Yefan, ngunit wala itong laman at hindi tumugon. Nang si Yefan ay nababalisa, bigla niyang narinig ang isang boses na nagmumula sa isang posisyon sa ibaba ng bundok. Kuya Yefan. Natigilan si Yefan, at nagmamadaling tumalon pababa ng bundok. Pagkatapos lumipad sa malayo, naghahanap ng tunog, sa wakas ay nakita ko ang figure ni Shilanyo. Nagyakapan ang dalawa, nagpakawala ng mahabang hininga si Yefan, natakot ako hanggang sa mamatay, akala ko aksidente. Si Shilanyo ay mukhang masaya rin, tumingin sa paligid, at nagsabi, kaya ito ang loob ng Sword God's Ring. May mga espada sa lahat ng dako, hindi nakakagulat na si Kuya Yefan ay may tuloy-tuloy na daloy ng mga lumilipad na espada. Pero magkahawak kamay tayo, bakit ako ang nasa mababang posisyon at ikaw naman ang nasa taas ng posisyon? Gusto ko lang tumakbo para hanapin ka, pero bakit? Hindi ako makatakbo, pinigilan ako ng puwersa. Biglang sinabi ni Yefan, mukhang hinarang ka ng Sword God Ring sa posisyong ito batay sa lakas. Hindi ako makakapunta sa tuktok ng bundok, at mahaba pa ang daan patungo sa tuktok ng bundok. Gayunpaman, sa mga tuntunin ng paglilinang, ang aking paglilinang ay malinaw na mas mataas kaysa kay kapatid na Yefan, kaya ito ay isang banal na lugar pa rin. Nagtataka si Shilanyo. Biglang napagtanto ni Yefan ang problemang ito. Hindi kaya. Ang Sword God Ring ay namarkahan ayon sa lakas ng pakikipaglaban, hindi ayon sa panloob na lakas.
Sa ganitong paraan, ito ba talaga ang paraan ng paglilinang ni Yefan na akma sa mga halaga ng singsing? Siyempre, posible rin na ang mga singsing ay nakikilala ayon sa kendo at kaharian. Sa kabuuan, ang Sword God Ring ay nagpapatunay din na ang anumang paraan ng paglilinang ay pantay, hindi ang supremacy ng cultivation. Ang eksperimento ay matagumpay, at ang dalawang kaluluwa ay bumalik din sa labas. Tuwang-tuwang sinabi ni Shilanyo sa lahat, walang espiritual na enerhiya sa ring, ni ang kapangyarihan ng kaguluhan, ngunit ang oras ay iba sa labas. Ang pinakamahusay na paraan ay upang maunawaan ang kaharian sa loob ng singsing, at pagkatapos ay bumalik sa labas upang ipatupad ang kaharian sa cultivation base. Halika, mahusay. Pagkatapos ang lahat ay papasok sa ring, at ito ay ituring bilang isang sama-samang pag-urong, masayang sabi ni Leviathan. Nahihiya ang mukha ni Shilanyo, yung Psychic Go, 2 tao lang ang pwede mong isama ng sabay-sabay, ibig sabihin, 1 tao lang ang may pasok ni Brother Yefan sa isang pagkakataon. Nakita ni Yefan na ang lahat ay medyo nagsisi, at hindi niya maiwasang mapangiti, gusto mo ba talagang pumasok? Hindi, kahit na pansamantalang ligtas ang lugar na ito, hindi ito 100% ligtas. Dapat marami ang nagbabantay sa labas. Kung may emergency, nasa ring lahat, paano natin ito haharapin? As soon as I was reminded, everyone reacted, and I really can't relax too much. Isa-isa ko lahat, pero, para makuha ang pinakamagandang resulta, mahirap pa ring makapasok muna dahil sa mga gapos, sa paglilinang. Dahil kung hindi ka makakatagpo ng mga bottleneck, hindi ka mag-aaksaya ng maraming oras sa paglilinang sa labas. Ngayon na ang cultivation base ay walang magawa, magiging mas cost-effective na pumasok at gumugol ng maraming oras sa pag-unawa sa kaharian. Pansamantala, ang isang tao ay nakakaintindi sa loob ng 10 hanggang 15 taon, nakatumbas ng isang araw sa labas. Nagsusumikap akong gumawa ng mahusay na pag-unlad para sa lahat sa loob ng kalahating buwan, sabi ni Yefan. May ibang plano si Yefan. Naisip niya sina Ayer at Exi Lin Yuan, at maaari niya talagang pangunahan ang mga ito na umunlad. Bagamat malamang na walang oras si Exi Lin Yuan, ngunit maaaring maglaan ng oras si Ayer upang bisitahin, marahil sa talento ni Ayer, tumagal ng 15 taon upang maunawaan ito, at hindi mahirap makapasok sa Chaos Realm. At ang All-Element Particle ability ni Ayer, minsan sa Chaos Realm, sa mundong ito, natatakot ako na wala masyadong tao na kalaban niya. Matapos magawa ang plano, inayos ng lahat ang pagkakasunod-sunod ng pagpasok sa ring. Maliban kay Chu Yunyao, na nakatuon sa pagsasaliksik at pagkukumpuni ng arka, ang iba ay may sensinang nagsasanay at opisyal na nagsimula. Nakatago na rin ang kaban, at tila madilim. Ngunit sa loob ng Magic Circle, ito ay talagang iluminado. Si Xiao Jin ay gumaganap bilang isang lighting lamp. Ang malaking katawan ng dragon ay daan-daang metro ang haba, nakahiga sa Magic Circle. Habang naglalabas ng init, kumikinang din ito. Oras. Paminsan-minsan, kailangan ng paghinga ng apoy upang matulungan si Chu Yunyao na makaamoy ng ilang metal. Iniisip ang sarili niyang marangal na apoy na dragon, kapag pinaghalo ng ganito, ang mga luha ng dragon ay dadaloy sa kanyang puso. Siyempre, kapag iniisip ko ang katapusan ng magulong void, iniisip ni Xiao Jin, kailangan pa ring ayusin ang kaban sa lalong madaling panahon, kung hindi, saan siya tatakbo. Para sa mga practitioner, kapag nagsimula na talaga silang mag-practice, mabilis na lumilipas ang oras. Bago nila alam, 5 buwan na ang lumipas sa Magic Circle. Sa panahong ito, lumabas sa ring sina Nayan Rujiao, Ning Zimo, Wu Yekang, Shu Lingshan at Feng Yaoying. Marami ang natamo ng mga kababaihan, at ang kanilang paglilinang ay bumuti ng mabilis, at ang kanilang kaharian ay lubos na bumuti. Sa tuwing lalabas si Yefan, huwag kalimutang tingnan kung paano ang pag-unlad ni Chu Yunyao, pagkatapos ng lahat, art pa rin ang pangunahing prioridad. Hindi niya gustong hayaang magtrabaho si Chu Yunyao ng mag-isa, at gusto niyang gumugol ng ilang oras sa pakikipag-usap sa kanya, kahit na hindi siya nagustuhan ni Chu Yunyao dahil sa pagiging boring. Xiao Yaoyao, kumusta ang pag-usad? 5 buwan na ang nakalipas, kaya mo pa bang lumipad? Tanong ni Yefan sa control room. Nag-swipe si Chu Yunyao sa magic spar screen, na may mga siksik na simbolo, tulad ng ilang matriz na hindi maintindihan ni Yefan. Ang sistema ng kuryente ay medyo simple. Gusto kong ayusin ito mamaya. Ang kailangan kong gawin ngayon ay baguhin ang operating system. Kung hindi natin ganap na makontrol ang operating system, maaaring hindi natin maipadala ang Arco pagkatapos itong ayusin. Hindi sumagot si Chu Yunyao head. Tumango si Yefan, tinitingnan ng parami na mga screen sa paligid niya na naiilawan na, nararamdaman ang ilang pag-unlad sa bawat oras. Sa pamamagitan ng paraan, nakakita ako ng ilang data mula sa database sa barko ngayong buwan. Ito ang sibilisasyong Ether, na minsang sinubukang baligtarin ang nilamon ng magulong walang laman, na siyang paraan kung saan interesado kang iligtas ang mundo. Ang Ether ay isinasaalang-alang mula sa isang siyentipikong pananaw, sa palagay ko pagkatapos basahin ito, nakakita ako ng ilang nilalaman na maaaring magbigay ng inspirasyon sa iyo. Itinaas ni Chu Yunyao ang kanyang ulo at sinabing may kalahating ngiti.
Plano ng kaligtasan ni Ether. Agad na naging interesado si Yefan. Pagkatapos ng lahat, si Ether ay masasabing ang pinakahuling sibilisasyon sa landas ng agham, pag-usapan natin ito. Kabanata 2478 ito ay mali sa simula. Naglakad si Chu Yunyao sa isang platform sa control room at nag-click sa isang floating touch panel sa tabi nito. Di nagtagal, lumiwanag ang platform sa ibaba, at lumitaw ang isang hologram. Ang isang malaking bilang ng mga imahe at simbolo ay nagpagulo kay Yefan. Ngunit tila naunawaan ni Chu Yunyao ang mga bagay na ito, at pagkatapos makuha ang isa sa mga datos, nagbago ang holographic na imahe. Sa harap ni Yefan, biglang lumitaw ang isang malaking mapa ng eroplano ng Teso. Ang mga light spot dito ay ang mga mundong nilikha pagkatapos ng Hongwang Stone na naglalabas ng aura. Ang iba't ibang kulay ay kumakatawan sa pagkakaiba sa pagitan ng mga pangunahing bahagi. Ang mundong ginagalawan natin ngayon ay puno ng maraming elemento ng tubig na asol. May malawak na sinaunang dagat. Ang ilang mga mundo ay pawang metal, buhangin, bato, berdeng halaman, at iba pa. Na lahat ay hindi pareho. Kung ipinanganak ang sibilisasyon, natural na kakaiba ito. Bamulong si Yefan, ito ay talagang nagkataon, 70% sa atin sa mundo ay mga karagatan. Siguro hindi ito nagkataon, pinaikit ni Chu Yunyao ang kanyang mga mata. Anong ibig mong sabihin? Inilagay ni Chu Yunyao ang kanyang mga kamay sa mga bulsa ng kanyang coat at sinabing, kung nagkataon lang ito ay masyadong nagkataon. Tayo, mula sa Tai Chi hanggang sa eroplano ng Teso, ay lumitaw lahat sa isang kapaligiran na tama para sa atin na tirahan. Maaaring kalkulahin ayon sa mga sukat, kahit na ito ay ang Teso plane map lamang ang na-explore, ito ay higit sa 10 beses ang espasyo ng universo kung saan ang ating mundo ay nauna. Ang teleskopyo sa antas ng eroplano, ng Ether ay nagpangyari sa kanila na tuklasin ang hindi maisip sa napakalawak na espasyo. Ang posibilidad na tayo ay lumitaw sa iisang mundo, sa tingin mo ba ito ay maaaring gawin ng nagkataon? Pinag-isipan ito ng mabuti ni Yefan at nalaman na ito ay masyadong kakaiba, pwede ba? Sabihin, may black box operation. Ang iyong pahayag ay napaka hindi makaagham, ngunit ito ay malamang na pareho. Pag-isipan ni Chu Yunyao at sinabi, sa palagay ko mayroong isang espesyal na batas na nagpapahintulot sa mga umaakyat na nilalang na lumitaw sa tamang mundo. Ito ay tulad ng universal na gravitasyon, ito ay isang layunin na batas. Naramdaman ni Yefan na may naisip siya, at isang liwanag ang kumislap sa kanyang ulo, ngunit ito ay nawala muli. Napasabunot siya sa kanyang buhok sa sobrang sakit, pakiramdam niya ay mahalaga ito, ngunit wala siyang maisip na dahilan. Sa oras na ito, nagpatuloy si Chu Yunyao, ang sentro ng bawat mundo ay ibang primordial black hole. Ang bawat primordial black hole, depende sa masa nito, ay lumilikha ng iba't ibang mundo. Maging ang mga mundong ito ay may iba't ibang hugis. Ang ilan ay mga sphere. Ang ilan ay mga polygon, ang ilan ay mga multi-layered na istruktura, at maging ang mga isla. Para sa halimbawa, ang ating kasalukuyang mundo ay orihinal na isang polygon. Pero karamihan ay nilamon na kaya maliit lang ang bilog na lugar sa gitna. Natigilan si Yefan nang marinig niya ito, at hindi niya napigil ang samabad, pero Xiao Yao Yao, ano ang kinalaman nito sa sinabi ko sa iyo, ang paraan ng pagliligtas sa mundo gamit ang ether? Inilibot ni Chu Yunyao ang kanyang mga mata sa lalaki, ano ka ba nagmamadali, makinig ka sa akin. Kinailangan ni Yefan na tumahimik. Ang pinakakagiliw-giliw na bagay sa akin ay ang eroplano ng Teso, hindi lahat ng lugar, ay puno ng kapangyarihan ng kaguluhan. Tulad ng mundo ng Taiji na kinalalagyan natin noon, ang universo ay puno ng lahat ng uri ng madilim na bagay. Bagamat ginalugad lang natin ito ay 13.8 bilyong light years ang layo, ngunit walang separation wall na humaharang sa ating exploration. Gayunpaman, ang eroplano ng Teso ay hindi ganito. Sa maraming mundo, bilang karagdagan sa kapangyarihan ng kaguluhan, karamihan sa teoretikal na ang espasyong umiiral ay hindi nakikita. Nagniningning ang mga mata ni Chu Yunyao. Pinag-isipan itong mabuti ni Yefan at sinabing, ibig mong sabihin, sa eroplano ng Teso, karamihan sa espasyo ay hindi pa nabubuo. Ang puntong ito ay karaniwang pare-pareho sa impormasyong natutunan niya mula sa Diablo. Ayon sa pag-unawa sa Taishi Plane, ang Teso Plane mismo ay ipinanganak na aksidente dahil sa hitsura ng orihinal na black hole. Siyempre, ito ay umunlad ng hindi pantay at walang integridad. Oo, tanging ang kapangyarihan ng orihinal na black hole ang makapagbukas ng mundo. At ang kapangyarihan ng kaguluhan mismo ay hindi sapat upang buksan ang isang bagong mundo. Ito ang dahilan kung bakit, ayon sa aming mga kalkulasyon, malinaw na alam namin na mayroong malalaking hindi kilalang mga lugar sa ilang mga lugar. Ngunit walang paraan upang maabot ang sitwasyon. Itinuro ni Chu Yunyao ang ilang bahagi sa larawan, tingnan mo. Kung ihahambing natin ang orihinal na black hole sa hindi mabilang na mga balon. Ito ay binaril pababa mula sa eroplano ng Taishi. Ang ilan sa mga balon ay napakalalim, ang ilan ay napakababaw, at ang ilang mga balon ay nabuksan sa isa't isa. Gayunpaman, karamihan sa mga lugar ay hindi pa na-drill, at hindi pa rin kilalang mga mundo.
Sa katunayan, ang mga hindi kilalang mundong ito ay sumasakop sa karamihan ng eroplano ng Teso. Ang mga daigdig na nabuksan ng mga primitive black hole na kinaroroonan natin ay katulad ng mga butas sa katawan ng mga tao, na maliliit. Napabuntong hininga si Ye Fan, at pagkatapos sabihin ito ni Chu Yunyao, tama ang pakiramdam niya. Teso eroplano, maunawaan ng mas malinaw. Alam kong gusto mong itanong muli, ang paraan upang iligtas ang mundo sa pamamagitan ng ether. Nang makita ang pagmamadali ng lalaki, sinabi ni Chu Yunyao na may ngiti na hindi isang ngiti, ang mga pantas na tao ng etheric na sibilisasyon, pagkatapos na matuklasan ang pagkakaroon ng Teso plane, ay bumuo ng dalawang plano para sa kaligtasan. May dalawa. Labis na nagulat si Ye Fan, ang mga taong ito ay masyadong matalino. Tumango si Chu Yunyao, ang unang plano, tinatawag nila itong creation plan. Hindi ba't maraming libreng espasyo sa eroplano ng Teso? Plano ni Ether na buksan ang mga hindi kilalang puwang na iyon ng mag-isa, upang direktang ipakilala ang higit at mas magulong kapangyarihan sa mga puwang na iyon. Katumbas ito ng paglikha ng primitive black hole at pagsipsip ng kapangyarihan ng kaguluhan. Sa ganitong paraan, ang kapangyarihan ng chaos ay mababano, na lubhang maaantala ang pagkawasak ng mundo. Nakakalungkot lang. Kahit na ang pinakamaliit na primitive black hole ay hindi maaaring gayahin ng etheric civilization noong panahong iyon. Sumimangot si Ye Fan. Ang ganitong uri ng ang ideya ay talagang mahirap makamit. Ang mga primordial black hole ay purong primordial power, at ang enerhiyang nakapaloob sa mga ito ay hindi nasusukat. Paano ang pangalawa? Ang matingkad na mga mata ni Chu Yunyao ay nagpakita ng matinding interes. Ang pangalawang planong ito ay mas kawili-wili. Ang mga ito ay tinatawag na dimension reduction plan. Naniniwala ang Ether na kung ang mga sukat ng mundo ng Teso ay nabawasan, maiiwasan nila ang apocalypse. Nabawasan ang dimensyon. Sumimangot si Ye Fan at sinabing, Xiao Yao Yao, bagaman hindi ako isang physicist, tila ang mga sukat ay haba, lapad, taas at iba pa. Kung tayo ay mga nilalang sa isang three-dimensional na mundo, ang pagbabawas ng dimensionality ay magiging isang patag na mundo. Naiipit ang mga tao sa isang papel, tapos tayo ay mawawasak, paano natin mailigtas ang mundo? Kung susundin mo ang pisika ng mga tao sa Earth, o maging ang siyentipikong teorya ng mundo ng Tai Chi, tama ka. Ang pag-atake ng pagbabawas ng dimensionality ay hindi lamang magiging sanhi ng ating sariling pagkawasak, ngunit maging sanhi ng pagkawasak ng buong universo dahil sa hindi na maibabalik. Ngunit, bahagyang tumaas ang sulok ng bibig ni Chu Yunyao, iyan ang siyentipikong teorya ng ating mundo ng Tai Chi. Baka naman mali tayo sa simula. Kabanata 2479 ang puso ko ay tumibok ng malakas. Tumitig si Ye Fan sa babae, medyo hindi sapat ang kanyang isip. Palagi kaming naniniwala na ang 3-dimensional ay haba, lapad at taas, at ang 4-dimensional ay isang karagdagang akses ng oras. Sabihin ng tahasan, ito man ay 3-dimensional, 4-dimensional o higit pang 5-dimensional, 6-dimensional at pataas, ang mga mathematical models at physical speculations ay tayo lang. Sa tingin ko, ipagpalagay na mula sa simula, 3-dimensional at 4-dimensional, hindi tinutukoy ang mga access na ito, ngunit energy. O, ang salitang dimensyon, sa etheric civilization, ay kumakatawan sa mga bagay na bumubuo sa mundo nasaan ang enerhiya. Ini-swipe ni Chu Yunyao ang kanyang kamay, at lumitaw ang isang simulate na imahe sa holographic na imahe. Tingnan mo, sa daigdig ng Taiji, mayroon lamang aura energy na nabuo ng prehistoric stone. Sa ang mundo ng Teso, mayroong dagdag na magulong enerhiya. Kapag naabot mo ang eroplano ng Taiji, mayroong isang dagdag na uri ng primitive na enerhiya. Kung ang eroplano ng Teso ang mundo ay nawala ang kapangyarihan ng kaguluhan, ano ang pagkakaiba niyan sa mundo ng Taiji? Bagaman ang mundo ng Taiji ay may kaunting enerhiya, hindi bababa sa hindi ito masisira ng regular. Ang mga mata ni Ye Fan ay panandaliang mapurol, ibig mong sabihin, ang dimension reduction, na binanggit ng etheric civilization ay para mawala ang kapangyarihan ng kaguluhan. Naiintindihan iyon, tumango si Chu Yunyao. Kung gayon paano mawawala ang kapangyarihan ng kaguluhan? Nagtaka ulit si Ye Fan. Itinuro ni Chu Yunyao ang orihinal na black hole, narito ang susi, lumilitaw ang kapangyarihan ng kaguluhan dahil sa orihinal na black hole. Kung ang orihinal na black hole ay nawasak, ang kapangyarihan ng kaguluhan ay hindi lalapit sa gitna ng mundo, natural na ito ay patungo sa iba pang primitive black hole. Gayunpaman, nangangahulugan din ito na ang mundong ito ay magiging kapareho ng mundo ng Taiji. Sa hinaharap, ang espiritual na enerhiya lamang ang iiral, at ang pagkakaroon ng magulong kawalan ay hindi na mahahalata. Dahil sa pagkawala ng orihinal na black hole, ang kapangyarihan ng kaguluhan ay hindi na muling mabubuo. Siyempre, kung gusto ng mga magsasaka na pumasok sa eroplano ng Taipei sa pamamagitan ng orihinal na black hole, pupunta rin sila sa ibang mga mundo ng eroplano ng Teso. Sa katunayan, ayon sa mga kalkulasyon ng etheric civilization, kapag ang orihinal na black hole ay nawasak, ang mundong orihinal na matatagpuan sa Teso plane ay natural na ibababa sa Taiji world. Lahat ng batas ay babaguhin din.
Halimbawa, sa eroplano ng Teiso, hindi paparusahan si Duo Tian, ngunit ang mundo ng Taiji. Sa tingin nila ito ang batis ng eroplano ng enerhiya, na ang pagkawala ng enerhiya ay isang hindi maibabalik na pagkasira. Siguro dahil hindi masyadong binibigyang pansin ng etheric civilization ang cultivation at mahilig sa science kaya wala silang masyadong pakialam sa pagbaba. Nakakalungkot na hindi sila nakagawa ng isang device na sapat na malakas para sirain ang orihinal na black hole. Ibig mong sabihin, ang pagsira sa orihinal na black hole, ang prehistoric na mundong ito ay magiging katulad ng ating orihinal na lupa. Naramdaman ni Yefan. Medyo hindi ka panipaniwala. Napabuntong hininga si Chu Yunyao, sinabi ko lang sa iyo ang dalawang plano ng etheric civilization, at hindi pa ito naipatupad sa kanilang sarili, ito ay haka-haka lamang. Gayunpaman, hindi ka pa nakakaisip ng anumang paraan, marahil maaari mong gamitin ito bilang isang sanggunian. Saglit na kumislap ang mga mata ni Yefan, at bigla siyang may naisip, at nagtanong, Xiao Yaoyao, ano pang mga sibilisasyon ang nakita mo mula sa database? Mayroon bang anumang buhay mula sa eroplano ng Taipei, tulad ng ating sinaunang sibilisasyon, na nagbabantay sa black hole? Ito. Hindi ko pinansin, anong meron? Nakaramdam ng kakaiba si Chu Yunyao. Nagpabalik-balik si Yefan ng ilang hakbang, nakilala ko ang mga taong ito sa Ark, at ang sibilisasyong kanilang tinitirhan ay tila hindi pa nakatagpo ng ating prehistoric na sitwasyon. Ang orihinal na black hole ay hindi inookupahan, at hindi ko narinig na ang Taishe Plane ay nagpababa ng mga tao upang manood, at hinimok ang mga practitioner na pumasok sa black hole. Iniisip ko, pinuprotektahan ng lungsod ng Innocence ang mga sikreto ng orihinal na black hole noong panahong iyon, bakit? Puro dahil sa mga demonyo ng Taishe Plane, gusto mo ng mas maraming masters. Kung gayon, hindi na kailangang gawin itong napakahiwaga, upang ang labas ng mundo ay unti-unting hindi na alam ang pagkakaroon ng primitive black hole. Nagkaroon ng ideya si Chu Yunyao at agad na naunawaan ang ibig sabihin ng lalaki, ibig mong sabihin. Maaaring pinaprotektahan ng Diablo ang primordial black hole. Tumango si Yefan. Kung may isip ng Ether na sirain ang orihinal na black hole at iligtas ang mundo, kung gayon may mga tao sa ligaw na nakaisip ng ganitong paraan. Sa isa pang matapang na hakbang, paano kung matuklasan ng mga demonyo na may nagtangkang sirain ang orihinal na mga black hole at putulin ang isang conscription channel para sa kanila? Dahil sa takot sila na espesyal silang nagpadala ng demonyo para kontrolin ang primitive black hole na ito. Posible nga ito, ngunit ang saligan ay na may nagbanta sa pagkakaroon ng primordial black hole, bulong ni Chu Yunyao. Nang matapos silang magsalita ay biglang nagtaas ng ulo ang dalawa at nagkatinginan na halatang may iniisip. Ang Panginoon ng Lungsod. Lumitaw lamang pagkatapos ni Ji Xuanyuan, kung hindi ito nagkataon. Kung gayon ito ay dapat na ang nangungunang powerhouse ng henerasyong iyon, may isang taong nagtangkang sirain ang black hole. Ji Xuanyuan. Ikaw. Kung sino man ang may kakayahang sirain ang black hole, malamang isa lang sa kanila. Napalunok si Yefan at gumawa ng gudong dahil sa kanyang hula, naramdaman niya ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Mula sa theoretical analysis, mula sa personalidad nilang dalawa, nararamdaman ni Yefan na mas malamang si Chiyu. Ngunit hindi tiyak, o posible pa nga, sinubukan na nila. Mag-isip-isip. Masyado pang maaga kung mag-isip ngayon, malayo pa ako sa kanilang dalawa. Kahit na may ganoong paraan, wala akong magagawa. Xiao Yaoyao, mangyaring bigyang pansin ako, mayroon bang ganoong sitwasyon sa ibang mundo, kahit na ito ay alingaw-ngaw? Umalis si Yefan sa Arca, inalis ang kanyang isip, at inilaan ang kanyang sarili sa pagsasanay muli sa iba. Ang iba ay nasa Sword God Ring ng higit sa 10 taon. At dahil kailangan ni Yefan na kasama siya sa lahat ng oras, 7 o 80 taon na siyang nagsasanay sa ring. Ang nakakapagpalungkot kay Yefan ay ang kanyang panloob na talento ay talagang hindi napakahusay, at halos hindi niya nagawang makamit ang mahabang buhay. Tinatayang pagkatapos ng 100 taon na pagsasanay, mainam na maabot ang Duo Tian. Sa kabutihang palad, ang kanyang espesyal na paraan ng paghubog ng espiritu ay gumagawa ng kanyang espiritu na hinuhubog sa mahabang buhay, na ilang beses na mas malakas kaysa sa mga ordinaryong tao. Daan-daang espiritual na katawan, na umaasa sa pagpapala ng Promise Universe Array, ang lahat ay nagmature, at kapag naabot na nila ang Duo Tian level, ang kanilang kapangyarihan ay magiging mas hindi makalkula. Sa katunayan, ang internal strength cultivation ni Yefan ay normal ding bilis, ngunit kumpara sa kanyang kendo, ang kanyang kakayahan sa bagay na ito ay mas malala. Sa kabutihang palad, ginamit ni Yefan ang oras na ito para maunawaan ng mas malinaw ang kanyang kendo. Kung hindi, ito ay medyo nakakahiya sa harap ng lahat ng mga kababaihan na may mahusay na paglilinang. Lalo na sina Xiao Ziner, Wu Yeju, Ning Zimo at Shilanyo. Ang bilis ng breakthrough ng 4 na babaeng ito ay parang nakasakay sa rocket. Maganda ang kanilang cultivation aptitude, ngunit ngayong mayroon na silang oras, resources, at motivation, mas hindi na sila mapipigilan. Sa sandaling sinubukan ni Xiao Ziner ang kanyang makakaya, tila siya ay medyo may talino. Mula sa apoy na natitira sa templo ng Sui Emperor, napagtanto ko ang isang maliit na bahagi ng artistikong paglilihi ni Sui Huang sa antas ng emperador.
Kung maaari itong ganap na mabago sa sarili niyang mga bagay, kung gayon ay mauunawaan niya ang sarili niyang nilab ng Phoenix na antas ng emperador. Si Xiao Ziner ay lubos ding naudyok. Sa panahong ito, nag-iisa siya sa isang maliit na sulok, patuloy na nag-aaral sa Soy Emperor Temple. Dahil sa pagunlad ng cultivation ni Su Qingzhou, medyo hindi sigurado si Ye Fan. Ang babaeng ito ay laging gustong itago ang kanyang lakas. Kung mayroong isang banal na kasulatan na walang mga salita, walang makakakita kung gaano kalayo ang Su Qingzhou. Gayunpaman, alam ni Ye Fan na ang talento ni Su Qingzhou ay tiyak na hindi mas masahol kaysa sa talento ng ibang mga babae. Kahit minsan man lang napino ang lahat ng Ganggang Divine Pearls, tiyak na uunlad siya na hindi dapat maliitin. Sa mga sumunod na araw, kinuha ni Ye Fan ang lahat ng hindi pa nakapasok sa Sword God Ring upang magsanay muli ng sunod-sunod. Kalahating buwan na sa labas, at mahigit isang taon na ang lumipas sa loob ng formation. Ang arko ay sa wakas ay naayos na, at ang pangunahing paglipad ay hindi isang problema. Naramdaman din ni Ye Fan na oras na para bumalik sa Odin Empire. Una, tinanong ko sina IR at Exilin Yuan kung may oras sila para mag-practice, at pangalawa, depende rin ito sa sitwasyon sa Hongwang. Malubha ang pagsalakay ng mga masasamang espiritu, at namimiss din niya ang kanyang mga kamag-anak na nasa malayong lugar sa Dasheng, ang mga alagad at disipulo ni Dongchan Feudi. Isang malaking doomsday arca, na nakabitin sa ilalim ng dagat. Nakatayo ang lahat sa control room, pinapanood si Chu Yunyao na nagpapatakbo ng ganap na hindi maintindihang sistema, at lahat sila ay namangha. Yunyao, masyado kang nakakamangha. Naayos mo talaga ang isang high-tech na bagay. Sobrang hinangaan ito ni Nayen Rujao. Ang ahas ay umiikot sa loob ng control room sa sandaling ito, nanginginig ang kanyang ulo, na nagpapahiwatig na lumahok din ito sa gawaing pagpapanumbalik, ngunit sa kasamaang palad ay hindi ito pinansin. Sister Yunyao, gaano katagal bago lumipad ang malaking bagay na ito pabalik sa Odin Empire? Nagtataka na tanong ni Shilanyo. Mga 30 segundo, sabi ni Chu Yunyao nang hindi lumilingon. Ano? Nagulat ang lahat. Ang arca na ito ay may kasamang space jump device na siyang makabagong teknolohiya ng etheric civilization. Dahil dito, maaari itong maglakbay sa malawak na magulong kawalan. Basta, paglukso mula sa sinaunang dagat pabalik sa Odin Empire, 30 segundo ang pangunahing oras ng pag-activate. Gayunpaman, bawat pagtalon ay nangangailangan ng malaking halaga ng enerhiya at pagkawala ng kagamitan. Sa pagkakataong ito, balak ko munang subukan ito, at pagkatapos ay lilipad ako ng normal, kung hindi, ito ay masyadong mahirap i-maintain. Napansin ni Chu Yunyao ang mga ekspresyon ng lahat at lubos siyang nagmamalaki, at inaasahan niyang pinindot niya ang isang start button. Chapter 2500 Great Reversal. Ang isang malaking bilang ng mga asol na madilim na ilaw sa arca ay lumiwanag mula sa iba't ibang mga aparato, at lahat ay nakaramdam lamang ng bahagyang panginginig ng boses sa buong arca. Sa maikling panahon, ang lahat ay tila walang timbang. Ngunit pagkatapos ng isang segundo o higit pa, nawala muli ang panginginig ng boses. Okay, nakarating kami ng ligtas. Ngayon ang aming lokasyon ay isang ilang sa pagitan ng Imperial City ng Odin at ng Court of God. Lumabas si Chu Yunyao sa console. Ano? Nandito na. Tumakbo ang mga babae sa bintana sa gilid at tumingin sa labas, at ito pala ay isang malawak na bukid. Sa isang kisap mata, ang kaban ay tumalon mula sa sinaunang dagat at kalawakan patungo sa teritoryo ng Odin. Hindi nakakagulat na ang bagay na ito ay maaaring maglakbay sa magulong kawalan, napakabilis na maglakbay ng ganito, pag-ungol ni Ye Fan. Ang buhay na umaasa sa agham ay may habang buhay na mas mababa kaysa sa mga magsasaka, at tiyak na makatipid ito ng oras kaysa sa mga magsasaka. Sinabi ni Chu Yunyao na nakakonekta na siya sa internet, at nagbasa ng ilang balita mula kina Dongchan Feudi at Dasheng. Mukhang walang gumagalaw sa Chaos Realm na naiwan sa arca. Natatakot ako na dahil sa pagkamatay ni Delia, lahat sila ay kumilos sa mababang paraan. Kung mas tahimik ngayon, mas malakas ang bagyo na maaaring umuusbong, at hindi tayo maaaring magpabe. Kinuha ni Ye Fan ang kanyang mobile phone at tinawagan si Exilin Yuan upang kumpirmahin na ang Odin Empire ay kasalukuyang nasa isang matatag na estado, ngunit siya ay masyadong abala upang lumabas, at wala siya sa mood na magsanay. Nang makipag-ugnayan muli kay IR, ganoon din ang nangyari. Pagkatapos ng lahat, silang dalawa na ngayon ang dalawang pinakamalaking pinuno ng Odin Empire, at ang pamamahala ng populasyon na bilyon-bilyon ay hindi isang madaling trabaho. Ye Fan, may magandang balita akong sasabihin sa iyo na ang dating Oracle, His Excellency the Sorcerer King Philips, ay ibinalik ang taksil na si Antonio, sabi ni Ayer sa telepono. Talaga. Ngumiti si Ye Fan at sinabi, ang matandang ito ay pinatay ang kanyang mga kamag-anak ng matuwid at inaresto ang kanyang nakatatandang kapatid. Hindi yan totoo. Si Antonio ang gustong salakayin ang iyong Divine Sword Sect, ngunit natalo ng Wine Sword Fairy. Ibinigay siya ni Wine Sword Fairy sa Sorcerer King, at pagbalik niya, si Antonio ay lasing na. Hindi napigilan ni Ye Fan na mapamura, talagang hindi mapaluha ang matandang ito nang hindi nakikita ang kabaong. Bagamat ang kanyang Divine Sword Sect ay kakatatag lamang kamakailan, paano ito magiging napakadaling makalusot?
Si Kap Mo Ting ay binugbog din niya para mawala ang kanyang galit. Nakatagpo ng mga ordinaryong cultivator si Kap Mo Ting, hanggat hindi madudurog ang cultivation realm, tiyak na hindi sila makakakuha ng anumang benepisyo. Personal na naranasan ni Ye Fan ang pakiramdam ng pagiging lasing at pangangarap ng kamatayan. Sa katekam-takam na ugali ni Antonio, lubha siyang nalubog dito, at hindi na siya madyay gising. Narinig ko rin mula kay Lord Phillips na palaging nais ni Antonio na maging isang orakulo. Ngunit naisip ng kanilang guro na si Antonio ay masyadong ambisyoso, kaya't hinayaan niyang pumalit ang nakababatang kapatid ng Sir Sarah King. Palaging nagmumuni-muni si Antonio, kaya lihim kong nilikha ang Eye of Netherworld. Sinubukan kong sirain ang hukuman ng Diyos at makipagkumpetensya para sa posisyon ng orakulo ng mag-isa. Napabuntong hininga si IR, sobrang obsessed din siya. Daan-daang taon na ang lumipas, pero nananatili pa rin siya rito. Nakangiting sabi ni Ye Fan, lahat ng tao ay may kanya-kanyang hangarin. Ito ay kanyang sariling desisyon, at kailangan niyang tanggapin ang mga kahihinatnan. Siya nga pala, gumawa ng espesyal na paglalakbay si Phillips para ibalik ang bangkay na ito. Siyempre hindi. Ang krisis sa masamang espiritu ng Odin ay hindi nalihim. Alam na ni Asgard ang tungkol dito, at tinatayang sunod-sunod din itong malalaman ng Great Expedition at Wilderness. Si Lord Phillips ay nagdala ng isang grupo ng mga banal na kaharian ng Odin Empire at piniling bumalik sa oras na ito. Napakaraming langit at lupa. Ang mga master ay nakiisa upang labanan ang masasamang espiritu, at ang sitwasyon ay bumuti ng husto. Gumaan ang pakiramdam ni IR. Bagamat ito ay pansamantalang pag-alis ng presyon, maaari nitong gamutin ang mga sintomas ngunit hindi ang ugat na sanhi, ngunit maaari itong magligtas ng mas maraming buhay. Nga pala, Ye Fan, nakaisip ka na ba ng paraan para pigilan ang magulong kawalan sa paglunok nito? Umaasang tanong ni Air. Walang magawang sinabi ni Ye Fan, medyo na lang itong clue ngayon, malayo pa. Hindi naman pwedeng pilitin, kung tutuusin, napakaraming mga sinaunang Panginoon ang hindi napigil ang mangyari ang trahedya. Sa kabaligtaran, narinig ko na ang digmaan sa pagitan ni Dasheng at ng Demon God Kingdom ay tila nagkaroon ng malaking pagbabago. Wala ka pa bang kamag-anak dyan? Gusto mo bang bumalik at tingnan? Tanong ni Air. Nakaramdam ng kaba si Ye Fan, at pagkatapos ibaba ang telepono, tiningnan niya kaagad ang kanyang mga talaan ng tawag. Ngunit walang tawag mula sa pamilya ni Shenlong, ngunit may mensahe mula sa Candlelight. Guro, kung may oras ka, bumalik ka kaagad. Bumilis ang tibok ng puso ni Ye Fan. May nangyari ba kay Dasheng o Feng Qinglan? Hiniling niya kay Chu Yunyao na hanapin ang mga ulat ng labanan ng Great Expedition at ng Demon God Kingdom, ngunit ang mga balitang ito ay sari-sari. Dahil karamihan sa kanila ay pinakawalan ng mga taong Dasheng, karamihan sa kanila ay nagsusulong kung gaano katapang ang hukbo at mga magsasaka ng Dasheng, at hindi nila makita ang totoong sitwasyon. Hindi lang umiwas si Ye Fan, at gumawa ng Candlelight phone call. Sindi ng kandila, ano ang ibig mong sabihin sa iyong mensahe? Nakahinga ng maluwag ang liwanag ng kandila doon, guro, sumagot ka sa sulat. Sa nakalipas na kalahating buwan, ang labanan sa pagitan ng Great Expedition at ng Demon God Kingdom ay sumailalim sa isang malaking pagbalig. Ang Great Expedition Army nakamit na nito ang isang malaking kalamangan noon. Halos lahat ng demonyong dagat at hukbo ng mga demonyo sa bansang Demon God ay umatras na sa bansa. Pero hindi ko alam kung anong nangyari, may lumitaw na bagong malakas na lalaki na nagngangalang Misty Knight Yanbo. Siya ang dating emperor ng Demon God Kingdom ay pinatay, at ang kanyang ganap na lakas ay nanalo sa trono ng bansa. Pagkatapos ay pinamunuan niya ang isang grupo ng mga master na lumitaw ng wala saan upang patayin ang mga pinili at ang pinagsamang hukbo ng angkan ng dakilang pananakop. Nawala ang Darkmoon City of the Great Expedition, at ang buong hukbo ay umatras ng libu-libong milya ang layo, na may mabibigat na casualty. Gayunpaman, sa balitang ito, nagsagawa ng internal blockade si Dasheng, upang maiwasan ang labis na panik ng mga tao. Gayunpaman, kasama ang Zhenbei Army, ang ilang tropa na hindi lumahok sa labanan ay ipinadala din. Natatakot ako na ang digmaan ay tumindi sa hinaharap. Sa paghusga mula sa lihim na obserbasyon ng mga alipin sa kasalukuyan. Ang bilang ng mga Holy Realm Master sa malaking ekspedisyon ay lubos na dehado, maliban kung ang iba't ibang tribo ay tumawag muli sa banal na kaharian ng mga ninuno. Fogye Kingbo. Nagulat si Ye Fan, at tumalikod at tinanong si Wu Yeju. Wooer, narinig mo na ba ang taong ito? Hindi. Ang Qingqiu clan ng Demon God Kingdom, kilala ko ang lahat, wala pa akong narinig na ganoon kalakas na tao. Maliban kung wala siya sa Demon God Kingdom noong una, bumalik siya mula sa labas. Umiling si Wu Yesho at sinabing, pwede bang? Tao sa Arca, hula ni Azazel. Patuloy na nagtanong si Ye Fan. Candlelight, anong nangyari sa taong hiniling kong protektahan mo? Guro, ang taong hiniling mo sa akin na protektahan ay nakikipagtulungan sa ilang iba pang mga master ng Great Expedition upang makalusot sa Demon God Kingdom. Parang kapag nalaman mong hindi mo kayang lumaban sa harapan, gusto mong patayin ang kalaban sa likod. Walang magawa ang Candlelight, paano ito makatutulong sa mga alipin na protektahan sila ng lihim? Sumasakit ang ulo ni Ye Fan, ano ang ginagawa mo sa malinaw na hanging ito?
Ito ba ay isang babaeng Diyos ng digmaan? Isang palihim na pag-atake sa angkan ng Wuya na pinakamagaling sa pagpatay. Hindi ba yun ang panliligaw sa kamatayan? Naiintindihan ko, kukontakan kita mamaya. Pagkatapos ibaba ni Ye Fan ang telepono, sinabi niya sa lahat, kailangan kong bumalik sa Great Expedition, deal with something. Sabihin mo lang ng diretso kapag nagmamalasakit ka kay Feng Qinglan, at umikot, anong protective person, sa tingin mo ba kami ay tanga? Malamig na bamantong hininga si Su Qingzhou. Napahiya si Ye Fan saglit, ngunit itinuro niya ang babaeng nagpapanggap na natutuwa at sinabing, haha. Asawa, bumalik ka ulit kay President Su. Dahil dito, mas nagiging katulad ka. Malamig na sinabi ni Su Qingzhou, wala akong pakialam, bawal ka pa ring pumunta. Hanapin mo si Feng Qinglan. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa pagtalikod ko sa iyo. Alam mo, galit ako, kaya kong gawin ang lahat. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.